Welcome na naman po dito sa ating panibagong episode ng Local Stage Podcast. So ang ating next guest ay kilalang kilala dito sa Baguio City at La Trinidad, ang gumawa ng Baguio Rastaman, Aita Warrior, ang frontman ng Baguio Gold na si Jaymo Javier. So bago natin simulan ang ating episode, huwag kalimutan po mag-subscribe sa ating YouTube channel and huwag nyo na rin pong kalimutang mag-iwan ng comment. So let's start this episode. So hello sa mga nanonood sa atin ngayon. Ang ating guest, ang Baguio Rastaman, si Jaymo Javier. So, kamusta Jaymo? Buti naman, ayos naman. Salamat Ayos na sa ayos. salamat sa kwan. Napili ako para ma-interview mo. Actually, hindi ka naman iba eh. Talagang kahit Siyempre. hindi kita kinausap, number one ka dito sa pag-guest dito. At salamat at Oh, pinaunlakan mo rin ako, men. Kamusta anong bago? sa banda, sa buhay, ito, Kahit saan. Introhan lang okay natin. naman. Ay, okay lang ba ang ganito? Oo, okay lang yan. Kahit ano. Okay naman, pero sa ngayon, ayun, puro sulat muna tayo tapos trabaho para kwan, mabalanse yung pamumuhay. Mismo. Anong trabaho mo ngayon? Trabaho kwan parang caretaker ako dito sa kwan, sa Diyan pa rin sa Takay. Do. oo, oo. Sa banda, Pero kamusta banda parang niyo? lahat na kasi yun hawak ko parang gano'n. Dami rin niyo Kasama ko yung parang three stories ata, parang gano'n? three stories. Hindi pa kasi tapos yung third floor niya. Sarap. Pero At hanggang least ngayon, patapos na rin naman. at least hawak mo na oras mo, 'no? Oo, yun ang kagandahan. Kamusta sa banda? Banda, okay lang din. Ah, nag-uusap-usap pa rin hanggang sa GC muna, GC. Ano 'yan, Alam mo JC? yung mga, parang sa ngayon kasi kanya-kanyang buhay, Mhm, kanya-kanyang mhm. trabaho. Pero kapag may tugtugan talaga, doon kami nagkikita-kita. Pero madalas pa naman gaano karaming katugtugan niyo sa isang buwan? Sa isang buwan, parang depende kasi sa month din eh. Hmm, 'Di ba? Parang ngayon, peak season na ulit ng mga tugtugan, maraming events, oo. parang booking din ulit. Pero kadalasan kasi, ang mga tugtugan talaga namin itong November, December, yan talagang pukpukan talagang punuan. Yes. January, February, gano'n. Pero pag mga ganitong month, nagsisimula pa lang. Mhm. Kadalasan ng mga tugtugan ngayon, mga concert for a cause, mga underground scene, 'di ba? Oo, gano'n pa rin pala. Oo, ganun pero pumupunta ako 'pag sa Okey. kung talagang trip kong lumabas, gano'n. Sa Pumupunta ako sa mga ano, katulad nung last. 'di bale next year magkikita tayo sa mga ganyang event. Pinapalaki ko Naman, pa lang yung yung anak ko eh. oo. Kamusta yung anak mo? Ayun, okey naman. Yan. Lumalaki na din. Parang kuwan na nga, 3 na yata anak ko ngayon, eh. Tatlo na ba? Kasi nga nasa akin yung pamangkin ko ngayon, hindi na pumapasok, eh. Okey. Ayun Sa'kin yung lang sabi mo takot. kanina. Oo, sa'kin Okey, lang takot okey. kaya sabi ni mother, "Kunin mo muna 'to." Ayun, siya ang hatid sundo ko, tapos yung isang pamangkin ko, nahatid ko rin minsan sa UP naman nag-aaral yung isa. Mismo. Ayan. So, simulan na. Hindi mo naman first time na interview 'to, 'no? 'Di Tsaka hindi first time na makausap kita. Parang nga, parang kailan yung huli, eh. Tagal na rin. Nung dumalaw ka dito, Oo, matagal na yun, mga 3 buwan siguro. Sana makabawi ako. Pero yan, simulan na natin yung mga set of questions natin. So, ayun, una is, tiga saan si Jay mo? mo taga-kuwan ako, La Trinidad, Benguet, Ayan, La sa Trinidad. Dangwa ako mismo. Ang dami kong nagiging guest na mga tiga Baguio, tapos lahat La Trinidad represent. Hmm, Kasi ang goal nga nitong podcast na to is, yan, makausap ko yung mga artist. Hindi lang sa music, sa hmm, mga kahit ano, business. Kaya sa lahat. kagaya nung huling yung barber yung last na guest ko, parang ganun. Eh Hmm, nagugulat ako, laging La Trinidad ang nagsimulan nila.
Kung saan sila nagmula. Pero ayan, saan nakuha yung J mo? Pangalan mo ba talaga yung J mo? Mo kwan lang yun, parang screen name ko lang. Pero yun talaga dapat kasi ang totoong pangalan ko. Kaso nga lang, nung pinanganak ako, mamatay na yung lolo ko. Sabi ni mother ko, galing kay mother ko. Okay. Kasi halos 7 kami magkakapatid. J lahat. Oo. Letter J lahat. Tapos nung yun na. Naging J mo dapat. Pero nung mamamatay nga yung lolo ko daw nun, pinangalan yung pangalan ng lolo ko sa akin. Saan nila nakuha yung J mo? Ngayon ko lang alam to ah. J mo, hindi na-explain sa akin ng mother ko, pero parang binigyan ko ng meaning yung J So, mo eh. anong meaning na yun? Yung medyo sa mga bata, pero J, J, Okay. J, parang ganun. J mo. Oo. J mo. Pero sa seryosong sa Wala. mother ko galing yun. Oo, sa mother mo lang galing. Pero ang totoong pangalan mo, kung pwede matanong. Yung gamit ko ngayon sa Facebook is Juanito Javier. Classic na classic. So ibig sabihin, hindi yun talaga pangalan mo, totoong pangalan. Yun na totoong pangalan. Juanito. Juanito talaga. Pero Akala ko, Juan. Juanito talaga. Kasi dati, Okay. pag gamit ko yung J mo talaga, lahat ng competition, J mo talaga lahat Mhm. ginagamit ko. Tapos ito, parang trinay ko lang yung Facebook. Sige nga, gamitin ko. Nagulat sila eh. Hmm. Sa mga government something, pag nag-apply ako, syempre minsan nakikilala ka ng tao. Oo, Oh, oo. bakit ibang pangalan gamit mo? Ganun, ganyan. O kaya meron yung hindi nakakakilala sa akin. Tapos sasabihin ko, J mo nga pala, yung Tama, ganito yung tama. ginamit na pangalan ko kasi dyan. Yung J mo ang gamit. Bakit? Artista ka ba? Parang ganun yung iba eh. Natatawa na Tsaka, lang ako. tsaka mahirap yun kung kunwari nanalo ka ng 1 milyon. Oo. Hindi mo pwedeng Pero gamitin yung J mo. pag may mga Hindi mo ganong event naman, ma-withdraw. pag may mga ganong event naman, kunyari yung binibigay ko talaga yung totoong pangalan bago yung screen name talaga. Yes, sir. Yes, sir. So, ayan, kamusta ang pagiging boy at Trinidad? Saan ka nag-aral ng elementary hanggang college? At Trinidad. Kasi parang yung parents ko kasi, yun, siguro sobrang tagal na nila dito sa Trinidad. Kasi dating sundalo si father. Wait, teka. So, hindi kayo tiga Trinidad talaga? Or, Sila, sila. ako dito na talaga ako. Pero ang roots mo sa Roots ng mother ko is Lingayen. Lingayen. Okay. Tapos father ko sa Umingan. Pangasinan So, parehas, pero puro yung hindi ka marunong Pangasinan. marunong ako. Mm. Kasi Okay. pero sabihin mo ng anong year pa yun, sabihin natin mga 5 years old yung panganay namin. Mga 80s, no? 80s. Hindi ko sure. Kasi parang yung ate ko, tsaka ako, dito na sa Trinidad na pinanganak talaga, La Trinidad na. Ayan. So, kamusta? Tapos, Kamusta sorry. Ano yun? tapos yun, nag-aaral ako grade 1 ako, nag-grade 1 ako sa Mabini, dito sa Baguio likod ng pa. SM na. Baguio pa. Baguio pa. Kasi Ang layo nasa La naman. Trinidad, nasa La Trinidad kami, nagtrabaho si mother sa teacher's camp. Pwede. Gets. Bata pa ako, mga kwan ako noon, mga Oo, gets. sabihin mo na parang kwan ako, 5 years old, ganun. Oo. Para kunwari parang madali kang masundo ganun or magkalapit kayo. Parang Kasi ganun. tapos bunso ako eh. Oo. Kaya talagang ikaw yung baby, ganun, di ba? Mismo, Pero mismo. naalala ko, parang nag-grade 1 pa ako sa Alapang. Ay, hindi grade 1, Kinder. kinder. Mhm. Kinder ako, tapos parang nag-work na si mother ko dito sa Baguio, kaya napilitan na sinama ako. Kaya tinigil ko, hindi ako parang 1 linggo lang akong nag-kinder, parang ganun. Ah, okay. Grade 1 na ako. So, kamusta ang pagkabata sa Mabini? Kamusta ang mga gawain mo doon nung bata ka? Makulit ka ba? Ikaw ba yung klase Makulit ako talaga, grade 1 ako eh. Grade 1 na, alam mo yun, ewan ko, grade 1 pa lang ako nag-skip na ako eh.
Oo, nag-skip na ako, naalala ko. Tapos babalik ka sa school, Oh, saan kayo kunin mo yung pumupunta? dito sa Pakdal. Punta kami ng Okay. Pakdal. Meron yung Ang kaklase ko dati doon ng bahay, pumupunta kami ang doon. layo, Tapos teachers na tuluyan ko. Oo. naglalakad Pagkatapos kayo? namin pumunta doon. Ha? Naglalakad kayo? Jeep, may jeep. Akala Jeep ko kami. naglalakad pa Oo. kayo. Parang hindi naman ako yung bata na yung parang hatid sundo. Hindi kasi Okay. uso noon yun, di ba? Mhm, mhm. Tapos ganun, pagka punta sa bahay nila, ewan ko, pagka recess, tatakas na kami. Pwede kasing talunin yung kwan dati doon, yung daanan. Oo, oo. Do'n actually Tapos, nagtuturo yung kapatid ko nung ano, eh, si Naneng, mm, Mabini, oo. tapos yun, pagka kukunin mo yung bag mo, balik ka na naman, no? Oo. Tapos uuwi ka na. Alam mo ba yung ano, yung parang memory ko dyan, yung ano, yung White House. Oo, okey. White House, kainan na ngayon, di ba? Oh, bago yung vlog ko do'n lately, eh, kumain kami do'n. Mm, Okey. dati doon, bata ako eh, batang-bata ako. Takot na takot ako doon kasi ang kwento, may white lady, may ganito, ganyan. Di ba? Takot, alam mo yung, di ba, nasa sa kanang side yun eh. Oo, oo. Pag-uwi ako dito ako sa left palagi. Tapos pagka nalagpasan ko, natatawid na ako. Sa may Ayun. side ng ano, ng yung Korean church ba yun? Basta yung may waiting shed na ngayon na malaki. Ay, hindi ko kabisado ngayon na Oo, nakalimutan ko. basta Pero dati kabila kasi, ba yung kabila, oo. malalaking bahay lang kasi meron lahat doon. Okey. Wala pa yung mga bar noon, di ba? Wala pang mga Yun. buildings masyado. Puro bahay lang na malalaki, tapos puro gate lang. Kaya takot ako doon dati, naalala ko. So Tapos, oo. after nun, dyan ako sa teachers camp, bumalik na ako ng Kamtangwa. Anong grade na yun? Grade 2 na ako. Nag-grade 2 ako So sa, isang ano, taon lang, okey. So dire-diretso isang na taon yun na ako. Oo. hanggang sa nag-high school ka na sa San Jose? Hindi. Dito na ako sa Baguio ulit. Graduate ako ng Alapang, ng elementary. Tapos, yung ate ko kasi, parang dalawa na lang kami nag-aaral ng, yan, lower. Yung ibang kuya ko kasi nasa college na noon eh. Kuwan Mhm. na. Ah, Dito siya sa Bonifacio Annex. Bukukan. Gets. Oo, oo. Fourth year na siya noon eh. Mag-first year ako. Mhm. Para may kasama daw ako. Diyan na ako nag-aral. Tapos paano ka napuntang Trinidad? Paano napunta? Kasi alam ko nag-San Jose ka, eh. Hindi ako nag-San Jose. Ay hindi ba, mga kabanda mo lang ba yun or Hindi ako nag-San Jose. akala ko Bukukan talaga. okey. So Bukawkan ka. Tapos Public school nag-college ako, public school. tapos nag-college ka na, saan na? UC. Sa UC ako nag-college. Wait, ano munang mga kuwento mo sa high school ka? Ano namang kuwento mo dun? High school, kung siyempre, idudugtong natin yung music, no? High school, diyan ako nag-start. Parang sabihin na nating elementary. Balik tayo elementary, okay lang? Okey lang, okey lang. Elementary, grade 3 ko. Alam mo yung sa grade 3 kayong uso yan yung mag-drawing, di ba? Mhm. I-drawing mo yung pangarap mo sa buhay. Yung parang magiging ikaw, Okey. balang araw. 10 years from now, parang ganun-ganun, di ba? Mhm, mhm. Naalala ko, grade 3 ko. Ewan ko, drawing ko si Slash. Ng Alam mo Guns N' yung Roses? nakataas yung mukha, na kulot-kulot, tapos may Oo, gitara. oo. Oh, nagulat yung teacher ko dati, eksakto ang teacher namin doon, student teacher. Nagulat siya parang, ikaw lang yung ganito. Eh, kadalasan pag bata, di ba, yung mga doktor, pulis. Alam mo pang student teacher siya 'no? Oo, naalala ko eh. Grabe Naalala namang ko. memory yan. Grabe ang memory ko dati. Okey, okey. Tapos, yung mga taon na yan kasi, ang mga uso nun, yung mga rap scene na eh. Mhm. Yung mga Salbakuta, ah, Eminem, di ba? Okey. Mga nasa grade 5 grade 6 na siguro ako noong mga 2000. Kuan. Tapos, pero ang mga radyo dati, ang mga pinapatugtog, mga Shackle, Oo. yung mga locals, Jeepney music nga nasabi nila noon. mga ganun ang music dati. Tapos, Okey. pero ang madalas kong naririnig, tatlo kasi ang kuya ko. Yung isang kuya ko, ang music niya metal, yung panganay. Mhm. Ang mga music niyan, mga Metallica, mga ganun. Tapos yung isa,
yung mga country music naman siya talagang hilig niya. Yung isa, tunog kalye talaga. Oo. Mga tunog kalye, alam mo na yung mga tunog kalye, di ba? Tapos yung isang ate ko, mga matataas na boss, Bon Jovi, yung mga Mhm. Mga Hard glam House, mga mga ganun. glam rock. Oo, ganun naman. Okey. Kaya syempre, wala namang puro music talaga. Tapos sa akin, parang sa age ko dati, rap music eh. Sa ano, rap? Rap, di ba? Oo, R&B. rap. Yung doon ako nag-start magsulat-sulat, magpalit-palit ng lyrics ng kanta. Mhm. Ganun. Ano Tapos na nung talaga nag-high 'to, school mga ako, elementary pa lang. Okey, okey. elementary yun. Tapos nung nag-high school ako, syempre uso yung yung ganyang scene. Sila Mhm. Eminem, mga ganun. Tapos basketball, mga tropa ko dun sa Kamtangwa, ganun talaga ang music. Hanggang sa dun, parang nahilig ako dun sa pagpapalit-palit ng lyrics. Okey, okey. Kasi 'di ba, uso sila yung mga tropa ko diyan, yung mga sila Ralph gano'n 'di ba, tambay ako sa Mhm, bahay nila. mhm. Tapos parang meron yung tropa namin na isa yung naggigitara, parang nainggit ako. Parang gusto kong matutong maggitara, parang gano'n. Eh, may gitara sa bahay. Dun ako nag-start. Second year siguro ako nabuo yung Rage Harmony dati na banda ko. Ayan, Second year high school. mhm. So, Pero parang nung high school ka na, naisipan mo ng magbanda? oo, Pero, magbanda na. bago Parang tayo bago tayo umabot dun, ah, so paano mo ano, kung na-open up mo na yun sa music, eh, paano mo nasabi nung bata ka na parang, "Uy, music 'to, parang okey 'to." Kumbaga ano yung pinakaunang introduction ng music sa'yo? unang pasok ng music, parang Oo. parang hindi ko maipaliwanag pero parang kasama na talaga. Parang So, paano lumalaki ka na lang na may music parang sa household. kasama na, eh. Oo. Parang kasama na kasi naalala ko inabot ko yung yung tape, 'di ba? Ano, Okey. Walkman ba tawag dun? Walkman. Walkman, nabot ko yung tape talaga, eh, maraming tape sa bahay kasi wala mang naging musikero sa family namin pero mahilig talaga sa music din. Mhm. Yung compilation ng mga kuwan, Oo. tape, gano'n, 'di ba? So, sa Parang household niyo na talaga siya nagsisimula 'no? oo, dun sa kuya ko siguro kasi sabi Oo. ko nga yung mga tunog kalye, gano'n, Hmm, sari-saring music na sa bahay. Tapos wala naman kasi kaming TV mhm. dati. Kung Oo, may TV man kami, hindi masyadong nagagamit yan kaya puro radyo lang talaga. mismo, mismo. Mga panahon. Tapos yun, sorry, naabot ko yun, eh. Hindi, umabot pa naman ako sa cassette. Bumibili pa ako ng ano, Oo, pero ano, inabot ko bata na yun. ako, grade 3 gano'n. Pero kung sabihin natin yung pinaka-official na parang ano bang official ba ang tawag dito, para Oo, sa decent yung pagka nakilala ko yung music talaga, gets, gets. masasabi ko siguro 2004 siguro, 3 or 4, 2003 or 4. Kasi Oo, nung mismong pinasok ko na yung music, mhm. diyan sumikat yung album ng Green Day na American Idiot, Okey, okey. Boulevard of Broken Dreams, Holiday, yung mga kanta nilang yun. Basta yung Mhm. album na yun. Kasi ang pormahan ko dati, siyempre hip-hop, eh. Hip-hop, 'di ba? Malalaking pants. Baggy Inabot ko pants. yun, eh. Oo, inabot ko yun. Gano'n ang pormahan dati. Tapos nung napanood ko sa MTV yung Green Day, Boulevard of Broken Dreams ang alam ko. Okey. 'Di ba sa video nun kun, eh, I walk a lonely road, Oo. Baston ngayon na eh. Hmm, Dun ako nag-start na talagang, ganitong pormahan ng ganito, eh, hindi bagay sa'kin yun, kulot ako, eh. okey. So, Pero dapat kulot ka 'di kulot ba, ka na clean talaga cut. simula nung bata? Oo, oo. Okey, okey. Clean cut ka 'di ba 'pag high school. Oo. Siyempre uso yung pa-gano'ng buhok ko. Ay pa-gano'n pa dati. Tapos yun ginusto ko yung pa-gano'n sa'kin, kasi uso pa ang gel dati, eh. Oo, mismo. Tapos yun na, talagang
ginusto ko yun, yung music. Punk music, di ba? Punk, Punk punk. music sila. Hanggang sa na-discover ko na yung mga lumang album nila, yung mga naunang album. Paano ka nagsimulang kumanta? Parang doon na rin eh. Parang doon nag-start eh. Nung Sa high school kasi namin. high school na? Oh, high school na talaga. Paano mo siya na-discover? Parang paano mo siya sinimulan? Na may boses ka, parang ganon. Oo, ah, Vokalista ka dapat. Hindi ko na kuwan eh kasi parang mag, nagsimula lang sa magkakaibigan eh. Parang siyempre magkakaklase, parang ganon. Ang gusto ko talaga drums. mhm. Drums talaga pero wala ka nang ah saan ka mag-aaral ng drums? Hindi naman maaral yun eh. At Dapat nasa kuwan ka sa mga school of music, di ba? at Para saka matutunan mo yung mga ganon. at saka saan ka kukuha ng pambili ng drums? Wala namang mga Oo. lumanog na drums, eh, 'di ba? Oo, tapos sa mga public school wala naman talagang ganyan eh. Meron drum. Walang oo, drum, yung mga ganon. Minsan hinihiram pa nga yung mga ganon eh. Ang pinakamadalas lang sa mga school or sa mga high school talaga, gitara. Hmm, Minsan nagdadamutan pa nga kayo, di ba? Yung tipong oo. taguan kayo. No? Taguan, oh, nasipra ko to, tago ko sa'yo. Siprahin mo rin ha, parang kapahin mo rin. Yun ang tamang term eh. Tapos naalala ko, yung mga ballpen pa yung kapo dati, di ba? Tapos goma. Oo. Sa'min yung ID list na, eh. Oo, ganun. Tapos nung ano, sa akin bago ako naging vocalista talaga or singer ng banda, Mhm. nag-start pa yan yung mga han syempre mag-aaral ka ng gitara no. Tapos kukuha ako ng songbook dati. Yes. Yung uso sa session yung yung Oo, sa Session Road. mga ano bang tawag Bili song bili hits. oo, yung bilihan ng dyaryo may kasamang song hits yun. Oo, yung mga Ah, ilalapit sa'yo. Gusto mo ng kan? Tapos ayun, meron pa sa Magsaysay. Sa Magsaysay. May bilihan din doon dati okey, okey. ng mga hanggang ngayon alam ko meron pa yung mga poster, di ba? Oo, oo, oo. Tapat mismo ng Center Mall yun. Okey, Bago okey. bago yung kan tawagin kang Pogi. Pogi, yeah. Meron dun eh. Oo, yung hilera na ano, papunta na Oo. rin ng bago overpass ba yun? Tama. Oo, yung Oo. oo. Tapos So, sige lang. ayun, talagang doon ako nag-start tapos syempre pag-uwi nahiya naman akong kumanta-kanta sa school. Pag-uwi Ah, mo, doon mo kan kahit sintonado. Minsan naalala ko pinagalitan pa ako ng kuya, "Ba't ang ingay-ingay mo? Hindi ganyan ang pagkanta. Ang pagkanta, simple lang. Yung mm. syempre punk music nga ako, di ba? Talagang puro puro Oo. galit eh, rage. Di ba? Rage and love eh. Oo, oo. Hindi ko noon iniisip yung kapitbahay ko eh. Wala akong pakialam, parang ganun dati. Oo. Tapos, yun, nag-start na siguro dun na nung bumuo kami ng banda. Wala namang may gustong mag-front. I So, see. ako na lang. Ako nag-front kasi ako lang yung parang yung malakas ang loob dati. Parang makapal ang mukha. Pero yung pagkanta parang sabihin na lang natin na na-e-enjoy mo na siya habang nagigitara, parang gano'n ba? Na Oo, dati. naisasabay mo na siya, eh, naggigitara ka siyempre kailangan mo rin kumanta, Oo. parang Kasi gano'n. parang sa isang inosente pagdating sa music, no? Inosente ako dati pagdating sa music. Kuwan eh, kadalasan kasi pag musikero ka, ang una mong nakikita talaga, yung bokalista. Mhm. Normal na yun sa lahat ng mag-i-start sa music. Ang mas napapansin mo yung vocals eh. Yung Oo. vocalista talaga eh. Parang ganun. Doon ako nag-start talaga na parang, halos So lahat naman ganun. Gusto mag-front, pero hindi naman kaya pag nasa stage na. aha, aha, tama, tama. Di ba? Parang ganun, nung nangyari sa akin. Hindi hindi para sa lahat, eh. Oo. Pero ayan so nung high school ka, ayan na nga, naging influence mo ang Green Day, nag-shift ka sa pormahan from Mm. hip-hop baggy pants to Oo. biglang fitted na kasi kay ano, Billie Joe Armstrong, tama ba? Armstrong. Oo, Billy Joe Armstrong. Yeah, tama. Ray Cool, no? Mike Dirt. Aha, aha, 'yan. So, after nun, so nag-decide ka ng magbanda. Anong anong nagtulak sa'yo para bumuo ka ng banda?
Parang kwan eh, nung high school kami, third year, jump tayo ng third year. Sige lang. Third year kami, ang alam ko, mayroon kasi yung kabanda ko dati na nagche-church. Mhm. Nagche-church. Siyempre, may mga music instrument doon, di ba? Tapos sasabihin, may nagtuturo doon, ganito ganyan, matututo tayo. Meron yung kaklase namin na ano, na yung parang nagkokon sila sa church. Tapos gusto naming mag-join. Kasi gusto namin matuto eh. Mhm. Yeah. Di ba? Lahat naman ng musikero gusto mong gumaling. Pero wala Actually, kang gamit. oo. Actually, kami rin Mag- eh. Sa church na kami nahasa, kumbaga. Hmm. Ewan ko Kaya, karamihan, ano, 'di ba, hindi naman karamihan, pero maraming tao na sa church na nahasa kasi doon may gamit eh. madalas. Totoo yun eh. Hmm. Totoo na sa church talaga yung may po-provide, may magtuturo. Kumbaga yung Oo. tamang path ng music na ito yung do, re, mi, ito yung major scale. Oo. Diba? Tama. So, okay, tuloy natin. Tapos yun, parang sinundan namin sila. Tinakbuhan ba naman kami? Mhm. Parang ayaw sa amin. Tatlo pa lang kasi kami dati. Ayaw sa amin pasalihin. Parang gusto na siguro sila lang. Okay. Kaya ang ginawa namin, yun, nagsabi yung isang gitarista ko dati. Meron din akong church dito sa Bonifacio. Mhm. Sabi niya, hindi ko na siguro i-mention kung anong church. Tapos, yun, nag-join kami doon. Dahil gusto namin matuto, gusto namin Ah, magbanda. Pero sa totoo lang, parang ang hirap kasi i-accept nila, hirap silang i-accept yung ibang tao kapag yung banda-banda lang gusto mo. Kailangan, sa church kasi, kailangan maging pang church ka rin talaga. pati Di kakantahin ba? mo, church din, hindi mo Oo, naman para pwedeng matuto ka. oo. Oo, ganun na. Pero, ayun, hanggang sa ganun naman, nagtuloy-tuloy naman kami. Parang, hindi naman kami madalas nag-gitara, nag-instrument. Naging kwan kami, naging sa church talaga kami. Okay. Parang hindi rin So, naman ako natuto dun eh. mhm. Kumbaga, yung natuto pa rin, yung kanya-kanyang aral pa rin. Oo. Pero Kanya-kanya. mas natuto ko sa buhay dun, yung pakikitungo, parang mas okay naman. Teka, paano ka natutong maggitara? Yun, gitara sa bahay. Tapos, kwan, tinuro lang sa akin ng kwan, song hits. Song hits ako Sinusundan mo talaga. yung Oo, song hits. Tapos, chart? may guidance naman ng kuya ko. Okay. Pinaguide naman ako ng kuya ko. Ang una kong natutunan nagigitara, yung kay Bamboo. Anong kanta yung ba? Yung, ano bang kanta yung nauna? Pinoy ako. Yan, oy, Pinoy ako. Okay, Hallelujah. Noy, Noy P. Noipi. Noipi. Yata yun eh. Si parang GD, parang ganon. Pero kung yun pa lang yung una mong natutunan, medyo late na yun ah. Sa edad Late na. natin. Late na yun na ano. Late na. Ano talaga? High school na Late ako na. nung lumabas na yung bamboo eh. Oh, late na. Tapos, hindi ako marunong talagang, gusto ko lang matuto talaga. Oo. Meron pa yung nagiinuman sila, no? Nagpapaturo ako. Doon ka nga. Siyempre, may ibang buhay rin yan eh. May Oo. mga tropa din. Tapos, ayaw naman kasing tumunog. Sabi ko, di ba ito yung tinuro mo? Ayaw tumunog. A yun eh. A. Ganito pa nga yung A ko dati. A. Di ba Ah, dapat ganito? Ang kahit A ano ko naman. ganito. Pero eh. O kahit ano, pero parang sa beginner nga dapat, di ba? Ganun yung mga tinuturo, di ba? Ah, Tapos, ayaw naman tumunog. Tapos, wala, hindi ko natutunan. Ang ginawa ko, pinindot ko ngayon. Kahit ah, masakit. Ganun pala. So, ah, magmula noon, lahat ng chord na nakikita ko sa song hits, sinusundan ko na. Hanggang sa tumutunog pala. Ang ganda. Hanggang but, sa, syempre, buti, galing mo ng abang ang gitara. buti na gets mo yun kung, ay sa bagay mo yun. No? Pero sa songits kasi, ang susundan mo, kung ito yung number, hindi mo siya susundan ng tama, babalik ta rin mo pa siya. Di ba? Yung bilang pa niya, di ba? Oo, Oo. babalik ta rin mo Tapos yun, yung hindi mo bilang siya, niya. oh, buti na gets mo Oo. yun. Ewan ko. Basta, sinubukan ko Ah, lang eh. Tapos yung minor E, ganun. Basta mga basic lang naman ah, yung alam ko. hanggang, Hanggang ano, ngayon. Kumbaga may mga alam akong chords ngayon na hindi ko alam ang tawag pero masarap sa tenga.
Pwede, pwede. Magandang magandang ano yan. Actually, si ano din ng Eraserheads, sinabi niya yan, si Ellie Buendia, na marami naman daw siyang alam na chords na maganda lang sa tenga, pero hindi niya daw talaga alam yung tawag. O, hindi ko rin alam talaga. Hanggang ngayon talagang aminado naman ako. Kasi hindi naman ako nag-aaral mag-gitara talaga. Oh, at saka either way naman, hindi naman actually kailangan eh. Kumbaga, Oo. hindi mo naman kailangang aralin. Actually, dati kami, mga bata kami noon, mga salidista kasi kami. Mga lidista kami. So, kailangan namin aralin yung pentatonic scale, Oo. Phrygian mode, Tsaka, modal tips. tsaka maswerte ka kung may nakilala kang talagang gitarista talaga na may alam sa music. Ako kasi hindi ako nabigyan ng pagkakataon noon eh. Ngayon lang ako nagkaroon ng mga kakilala, kaibigan. Wala na eh. Parang Lumawa. nakakaya na magkaroon. Okay, oo. So balik tayo. Sa church kayo nagsimula hanggang sa ano 'yun, lumihis na kayo sa church, nag-practice na kayo sa labas, parang ganun ba? Parang hindi, napagsasabay pa rin kasi namin yun eh. Basta gusto namin. Nasa church pa rin kayo? Okay. Tapos nung high school, uso yan yung magdadala ka ng gitara, magdadala ng gitara. Yes, yes. Hindi ko, meron pa kayong time na ako, naalala ko, magkaibang tono yung gitara. Tapos sinusubukan namin. Eh mali. Hindi magkatunog. Hanggang sa, syempre, unti-unting nadidiscover yan. Ah, Tapos, 2000, alam ko 2007, 2007 yata yon. Yung Bulaklak Rock. aha. Yeah. Bulaklak Rock. Pero yan, before Bulaklak Rock kasi nanonood na talaga kami ng concerts. So kasama na rin 'yun na ano, Oo. kumbaga gumagawa na kayo ng banda, gusto niyo na ano na talaga kayo, nanonood na kayo ng mga concert. Actually, buhay na buhay kasi ang music dito sa Baguio nung mga panahon na 'yun eh. Oh, yung Yung mga panahong ganun. rock, Solid na noon. Panahon Best of the Best, Oo. yung mga Nanonood ganyan. na ako nun talagang, yung katulad yan, di ba? May, pagka-dismiss ng high school kasi, may tinatawag silang high schooler something sa church. Mm. May parang prayer meeting, parang ganon-ganon. Tapos pagkatapos nun talaga, sa taon na kami. Maghunting na kami ng mga tugtugan ngayon. Kasi wala pang Facebook noon eh. Oo naman. Di mo malalaman kung saan ang tugtugan, May, saan ang event. Di ba? may, Pag eh. naglalakad ka lang, tsaka mo malalaman may tugtugan. Oo. Yun ang maganda dati. Isingit ko lang hindi kasi kagaya ngayon na meron isang beses nag-taxi kami. And then narinig ni Mrs. na, "Uy, may tugtugan sa Melvin Jones." Which is Oo. nasa Harrison Road kami. Tapos Mm. ako naman sabi ko, "Oo nga pero nalungkot ako kasi yung tunog ng Melvin Jones ang hina." Mm. Hindi yung humihinga talaga na hanggang sa Harrison Road alam mong may Oo, may tugtugan, di ba? oo, Oo. yun yung parang sabi ko lang, naisip ko lang na sabi ko, sayang kasi hindi naman, kung may tugtugan man, oo, pero hindi kagaya dati talagang kahit nasa Luneta Hill ka na eh. Oo. Alam mong may tugtugan sa Alam mo, may maririnig mo eh. oo. Pero Kahit yan, nasa kahit nasa Melvin Jones ka dati, maririnig mo yung Abanaw. oo, tama, yung Diba? mga ganyang bagay. Hanggang sa Ganyan, ganun, ano, ganyan din ang ah, trip namin ni Marco noon actually. Bulaklak Rock. mm, First year high school kami. Nanonood lang rin. Pero ayan, saan yun na ano, gumawa ka na ng banda? Ang unang pangalan ng banda nyo is Rage Harmony, tama ba? Rage Harmony, oh. Kasi galing nga sa Green Day, Rage and Love, mga ganun. Kahit walang meaning, no? Okay. Rage Harmony, wala naman talagang meaning yun eh. Oo. Parang, Eh, tapos may disharmony dati. Narinig oo. namin, ay, Okay. disharmony. Hindi pwede yung sa atin, may harmony tayo eh. Parang ganun, syempre, mga kuya-kuya natin yung mga yun. Pero, Rage Harmony naman tayo, sila, disharmony eh. Parang hayaan mo na, no? Kaya mo na, hindi naman tayo kilala sila eh, parang ganun. Oh, pero nung ano, 'di ba, parang after nyo nabuo na kayo, ganit. And then, saan jamming room kayo nag-start na mag-jam? Yung unang jamming room nyo. Kasi feeling ko maaalala mo yan eh, na memorable yan eh. Yung unang Ang pasok nyo ng jamming room. Oo, sa Kilaken kami. Sa may Jam Room All Star. Saan to? Hindi ko, ang naubutan ko na is yung gig eh, yung Jam Room All Star. Jam Room All Star sa may Rimando. Okay. Sa may Malapit ba tapat siya na. sa, malapit ba siya sa The Shop?
Sa baba siya. Okay, Dito okay. sa may tulay ngayon. Okay. Kamusta naman ang experience? Doon talaga kasi parang doon kami nag-start. Pero hindi parang hindi kami doon nag-start ng jam talaga. Mhm. Nagsisimula ako ang Oo. simula talaga naming jam namin. Kuwan lang, acoustic lang talaga. Acoustic lang. Oo. Sa school lang, Acoustic sa lang kami. kalsada, O gano'n. ulo kaya sa garden, mga ganun, sa bahay Ah, ng kaibigan, okey. ganun. Naalala ko sa Kempor, sa Cock House dun sa bahay nung gitarista kong isa. Mhm. Ganun lang, acoustic lang kami. Tapos ang bilib ka sa drummer namin kasi kuwan lang siya, wala kaming kahon. Ano lang, yung book lang, Oo. kaya mesa. Ganun lang. Tapos ang lakas ng loob namin sumali sa mga Battle of the Bands. Ay, kaya yun nga, kaya nga natanong ko kung kamusta yung unang experience mo ng jam room. Kasi lahat tayo nagsimula sa labas lang sa garden. Oo. Yung drums natin, timba, gano'n. Oo. Tapos papasok tayo sa jam room, hindi natin alam yung gagawin natin eh. Oo. Gano'n. Sa totoo lang, ang unang jam room namin, sa totoo lang, ang alam kong jam room na nasubukan namin, sa SM. Meron yung sa SM, yung sa Musar. music. Musar ba yun? Musar, Basta Musar. wala na tayong ngayon dun eh. Wala na, wala na. Ay, hindi, meron pa Pero sa, pero hindi kulang na ko siya, lang yung gamit. oo. Tapos, kaya, kailangan mong mag-hire minsan ng gitara, di ba? Magkano lang jam room noon? 150, ganun-ganun presyo dati. Oo, oo. Kaya napadpad kami sa Abanao, yung jam room sa Abanao. Sa Music World na yon. Siguro, kahit kalakalawang yung mga gitara dun eh. Oo, Di ba? Wala kaming gamit na pang oo, amp tama. na kwan eh. Kailangan kung ano yung gamit doon yun gamitin mo. So, ganun ang jam namin dati. Hanggang sa napadpad kami sa Jam Room All Star. Doon decente naman na yung ano. Oo, decente naman na. Tapos, yung naging nakilala kami nung may-ari. Aha, Kaya pinapahiraman kami ng gamit na maganda na. yan. Pero So, tipong hindi ka pa rin marunong gumamit ng gadget. Gano'n. wala namang may alam agad yun. Ako nga dati, Oo. nung nanonood, kasi maraming Battle of the Bands bukod sa Baguio, meron tayo dito sa mga organizer dito sa La Trinidad. Palagi Oo. yan, it's either capital or munisipyo. Tama. Mm. So, syempre, sa nangangarap, gusto ko rin maggitara, ganun-ganun. Pero, hindi ko, never kong inisip na may gadget pala. May pedal pa lang tinaapakan para maging rock and roll yung tunog. Oo. Akala mo pinipindot lang dun Oo, sa kon eh. akala ko, isasaksak mo lang. No. Tapos Isasaksak yung distortion niya yung sa amp na. mo yung may bilog na button na Oo. pipindot mo. Akala ko ganun lang siya. Mm. Anyways, kamusta naman ang pinakaunang contest nyo or Battle of the Bands? Unang Battle of the Bands. Bulaklak Rock kami sumali. Yung audition ng Bulaklak na Bulaklak. agad. Oo. Grabe. Ang ang naalala ko, 17 years old ako or 16 years old kami. Ganon. 'Di ba kailangan ng birth certificate? Nasa isip ko nga na bawal lang ano eh, minor eh. Minor. Oo. Ang ginagawa namin noon, syempre kukuha ka ng birth certificate, ipapa-Xerox mo, Mhm. Xerox, tapos lalagyan namin white ink, Xerox ulit, white ink ulit, Xerox ulit, mabubura na yung edad, Mhm. saka Mhm. yung year, ganun ganon. Tsaka namin papalitan ngayon, tsaka ipapa-Xerox ulit parang legit. Oo. Di naman nalang Ah, sisitahin yan eh. Di ba? mhm, mhm. Kasi Ang kailangan kasi kapag minor ka noon, oo, kailangan may kukuha ka sa parents mo. Hindi parang naman kami consent, suportado ng magulang namin pagdating sa music eh. oo. Yun naman yung Kaya ano, ayun, yung kaya kasali kami. kaya ko alam na bawal ang minor kasi yung mga pinsan ko naman sa San Jose, ang ginawa daw nila, yung mga school ID, di ba may birthday dun sa likod, Mm. is tinapalan lang rin ng 2x2 ID nila and then pina-Xerox. Ganun. Feeling ko ano na eh, kasi mas bata na naman sila sa'yo. Mm. So parang siguro yun na yung mga next requirements na ng mga sumunod na Bulaklak Rock. Siguro. Kasi bawal nga daw talagang minor. So Bulaklak Rock Oo. pa lang una mong contest, no? Grabe na, halimaw na kaya lahat ng Oo, nanonood. talaga. Sinong Pero mag, hindi naman kami.
Hindi naman kami panalo noon. Mm. Hindi pa nga Pero kami nakapasok. pero ito na ba yung ano, yung video na tumatakbo-takbo ka na talaga sa stage? Wala pa, wala pa. Pa Pangkista ako noon talaga. Talagang nakatayo ka lang nun? Hindi, talagang makulit naman na ako sa stage. Kaya nga ayaw sa Ayun akin nga, sa yun church yung kasi talagang oo. magulo na ako. Putulin natin, saan mo nakuha Hindi yung ako pang style mong yun? Saan mo nakuha yung style mong yun? style ko, yung hindi ko alam eh. Alam mo yung, tiga mo nung panahon kasi na yon yung nadi-discover ko ang music, Mhm. hindi ko kilala, hindi ko kilala yung, ah, hindi ko kilala ang Guns N' Roses. Naririnig ko. Pero hindi kasi uso yung internet dati na para wala ka namang pera dati para mag-YouTube YouTube, di ba? Tama. Parang kumbaga natural lang sa akin talaga. Kumbaga hindi ako marunong, hindi ko napanood, hindi ko kilala yung mga muka, hindi ko kilala si Axl Rose, hindi ko kilala yung mga yan. Yung mga Skid Row, hindi ko kilala yung mga yan. Yung Mhm. Metallic, hindi ko kilala yung mukha nila. Basta naririnig ko lang. Mhm, tama. Parang ganun lang. Tapos na-discover ko yan na yung sa Galaw, dahil sa panonood ko ng mga gigs din Mhm. dati. Yung manonood ka ng live mismo. Kasi ang mapapanood mo lang naman sa mga TV dati, yung mga sa Itbulaga, ASAP dati, yung mga guest band na, kumakanta na lang, di ba? Oo. Pero ang napapanood ko talaga sa live, yung sa tugtog, naalala ko Black Heaven eh. Napanood ko ang Black Heaven noon eh. Makulit. Tapos yun, parang siguro judgment ko na lang din na parang, alam mo yun, parang, dapat may iba ako sa mga banda. Okey, uh-huh. Or iba rin siguro yung genre na gusto ko dati. Mhm. Kaya parang may kakulitan pa dati. Tapos bata ka pa, wala ka namang alam, wala kang pakialam sa tao, parang gano'n eh. So talagang natural na Ginagawa mo lang gusto mo. ginagawa mo na lang. Natural kulit Ginagawa mo ko na lang lang talaga siya. yung gusto ko dati. Oo. Kumbaga kung Tapos dati naalala ko pa yan, yung Bulaklak Rock, first audition namin sa Ayuyang. okey. Hindi ko alam kung anong year yun eh. Hindi ko na maalala, 2007 or 8. Possible 2007. Oo. Mhm. Tapos yun, meron yung, syempre hindi kami nakuha, no? Naalala ko, may kwan pa ako nun. May cutics pa ako. Okey. Tapos ang suot mo, pure black, naka-eyeliner. Tapos graduate ako ng high school. Graduate kami ng high school. Kwan na, doon na parang mas nag-music na ako. Eto na yung college mo. Hindi ako nag-aral kagad. Nag-stop pa ako ng 2 years bago ako nag-college. Okey. Kasama yung isang kabanda ko, nag-stop din yun eh. Kaya talagang ginagawa namin ng time na yun. Banda lang. Pinursue mo na yung music. Oh, yung isang tropa, si Jesse Boy, kung kilala mo. Kung Yung yun, bassist yung bahista ko sa Ridge yung Harmony. bassist, tama. Oh, kwan, sa BSU kasi siya. Mhm. BSU yung gagawin nun, aral sa BSU, tapos hindi na papasok yun, diretso na sa bahay. Hmm. Para masundo ako kasi wala akong pera eh. Wala Oo. namang trabaho. Sundo. Pagkasundo niya sa akin, punta na kami ng Kempor. Jamming na yan. Tapos pabagyo na kami. Hanap na kami ngayon ng mga tugtugan. Ano 'to, Ganun araw-araw lang. may tugtugan noon? Monday to Oo. Sunday? Oo. Hindi ko Tapos, pupunta ka lang naman sa bar, may tumutugtog na eh. sabagay, oo. Akala Kahit uminom ka lang ng isang beer, naalala ko, inom kami ng isang beer. Hati-hati na kami. mhm, mhm. Yeah. Para lang makanood. Oo, oo. Mm. Buti nga, ngayon nga 'pag may tugtugan sa bar, for sure 80% may ticket, 'di ba? Ngayon, oo. Oo, Oo. Dati rin kasi naman, dati rin. ah, okey, okey, gets. Akala ko Pero dati kasi, ka na lang tapos house band na 'to. house band yung mga pinapanood namin. Oo. Oo. So hindi Tapos yun, hindi kayo natanggap sa unang audition niyo? hindi kami nakuha sa Bulaklak Rock. Hindi kami nakapasok dun. Nag-try pa kayo ng isa pang Bulaklak Rock or Tapos nung year 2009 na siguro yun, or 8, sasali sana kami.
wala kaming drummer. Mhm. So hindi kami natuloy. Tapos meron yung mga nauna pang Battle of the Bands dito sa Trinidad yata. Oh, marami dito sa Trinidad eh. Hindi, dito basta marami kaming sinalihan na rin na hindi kami nakuha. Hindi Anong kami nanalo. anong nag-push sa inyo na sumali sa malaking Battle of the Bands agad? Kasi alam niyong malaki na yung Bulaklak Rock eh. Hindi na siya pang barangay eh. Oo, malaki na yun. Nasa radyo nga yun eh. Oo, yun na nga. Yung Barangay, campus radio pa yun nun eh. 'di ba? Naalala ko, if you sound like this, At kailangan pag ah, sumali ka doon may start the jam! ah, But if you sound like this, go home. Sabi niya pa noon sa radyo eh. tas kailangan may jingle ka 'di ba ng ano, May ng jingle ka. oo. Pero anong anong naisip niyo ba't gano'n na Bulaklak Rock agad yung tinarget niyo? Hindi naman sa tinarget siguro. Parang gusto lang na din namin makatugtog. Gusto Ah, lang namin makatugtog talaga. Kasi ako parang wala pa kami masyadong kakilala. okey, Wala kaming kakilala. Parang kami lang, yung circle lang talaga namin. Yung tipong nahihiya kang lumapit. mhm. Pero ang kapal ng mukha namin doon kasi wala naman kaming gitara ni. Isang gitara wala kami eh. Oo, oo ba Nag-audition kami diyan. Bawat audition hiram. Lahat. Hiramin mo yung bass. may hiram Hiramin mo kayo yung ng gitara. mga tao-tao diyan sa ano, Oo. Hiram ka ng chord. Hiram pa. Ang pinaka nakakaya yung hiram ka pa ng drumstick. Totoo yan. Kasi inosente nga kami. Wala kaming alam sa mga music scene talaga na mhm. malay ko. Rock and roll pala yung ganito. Parang, Ngayon Jay mo hindi mo na puwedeng gawin yung hihiram-hihiram, 'di ba? Sa panahon ngayon. oo. Oo, sa panahon ngayon. Parang Pero, nonsense. pero siguro, para sa akin pagdating dyan, siguro kung ikaw yung mas nakakaintindi sa iba, bilang Oo, musikero, para katulad ko, no, nabigyan ako ng chance na may pakita yung talent ko siguro. Dahil sa mga taong tumulong sa akin yan, parang nagpahiram. Hindi ko man na siguro maalala yung mga kung sino sila, mhm. pero nagtiwala silang ipahiram eh. Alam mo yun ang kagandahan ng mga musikero rin noon, feeling ko. Sa amin Kasi dati nabigyan ng chance, di ba? kami ang mga pinakabatang sumasabak ng Battle of the Bands sa Trinidad. So, Mm. ito gamit namin yun naman ang maganda suportado kami ng parents naming lahat. So, Oh. mga gamit ang downside sa lahat ng Battle of the Bands na napuntahan ko, makikita ko yung gitara ko or yung bass guitar ng 3 beses sa stage. Kasi bata kami eh. Oo. Bata ka namang humindi. Oo. Yung itsura nung humihiram, long hair. May ring. Alam ka namang tatanggihan mo. Oo. So, yun yung side of story naman namin sa hiram-hiram. Kami yung naiipon kasi makikita mo mga jolly kids na sumasali lang bigla eh. Pero yan, going back. Hanggang, ayun, nakapasok ba kayo ng Bulaklak Rock? Meron kayong napasukan? Nung 2011 or 10 na yata kami nakapasok. Feeling ko 11 yun. 11. Yun, nakapasok na kami ng 11. Tapos, swerte naman, nag-champion kami kagad nung nakapasok kami. Wow. Diretso ka. Sino ang Talagang, ano kabatch ba? niyo dyan? Sila ano ba? Sila Chakra? Chakra na yun, chakra. Pero Na, ang madalas nagpapahiram sa amin, naalala ko, chakra talaga. yung mga babae? Oo, sila Oh, Leo, gano'n. oh, grabe yun, no? Meron pa yung Kasi ano, wala, sila yung unang babaeng napanood ko na solid dati. kasi medyo old pa sila ano eh, sila, yung mga unang napanood ko sila, Chelepers, um, Mm. hindi ko na maalala yung mga ibang kwan, pero Inabot ko yun. nakalaban nyo pa ba sila? Oo. 13th issue, mga ganyan na eh. Oo, sila, kung na yun, sila yung champion nun. 20, 2009 yata, hindi ko alam, 2008. Oo. Sila. Yun, Sila 2008. yung talagang, sila yung Oo. nagbigay ng, parang isang mga na nagbigay ng vision, parang, sila kasing madalas napapanood ko dati sa mga Madalas Battle of the Band. Disharmony, Clutch, 13th Oh, issue, Clutch, yung mga yan. Stamp Hindi Up, ko alam na, from Trinidad yung mga yun doon, ha? di Hindi ba? ko alam. Grabe yung batch naman na yun, no? Grabe yung batch na yun. Oo, So, grabe. nung nag-champion kayo, ano una yung ginawa sa pera?
Kung yun, inuman yun, inuman. Talagang magkano yun? 10,000 ata pa. 10,000 yun. Pero naalala ko, kaya pala ginanahan kami doon sa Bulaklak Rock na yan. Kasi dati may recording pa yan. Okay, so may libre siyang 10,000 plus recording. contract or isang kanta? Dalawa, ganun. Di ko na sure, pero ang una kong nakita dyan, sila 13th issue. Ang alam ko, nag-record sila. Kaya Ayun, mas lalo kaming ginanahan na parang, sige, sumali ulit tayo. ganda. Kasi recording, bilang isang artist, gusto mo marinig ka eh. Mismo, Kasi mismo. may mga sarili na kaming kanta nung time na yan, pero hindi pa namin nilalabas. Mhm. Actually, isa to sa tanong, ano ang pinakaunang kantang nasulat mo? Pinaka na unang nasulat ko. Siguro ang unang kong sinulat na parang pinarinig ko sa mga kaibigan ko, Mhm. Problemado. Problemado ang title niya eh. Hanggang ngayon nag-exist yung kanta or hindi na siya nag-push through? Ako na lang nakakarinig nun. Dapat i-ano, Dinajam-jam. dapat ilabas Pero mo. yun talaga. Mhm. Tapos punk kasi yun, parang punk style pa. Parang Ang, tang ang nag bilis niya, parang dire-diretso ganun. na oo, ayun nga upbeat siya. Matanong ko Jay mo, ano ano ang style mo sa pagsusulat? Sulat, pag nagsusulat talaga ako, hindi ko pinipilit. Alam mo yun, kusang papasok. Okey. Mhm. Kunyari, naglalakad ka, biglang may papasok. Tapos tatandaan ko yun. Mhm. Hanggang sa pag-uwi ko, doon ko lalapatan na, uupuan ko na. May tono na kasi yun eh. Pagkapasok may tono na eh. Hanapin ko na yung chord, tapos, or kung saan babagay. Tapos, ayusin ko na yung sulat, So, yung ang lyrics na gusto. inspiration mo kung ano man ang papasok sa isip mo? Or kung ano man yung nararamdaman ko. Ganon. Nararamdaman, okey. Alam mo Tapos, isa yan na style ko rin 'pag nagmomotor lalo ngayon nagmomotor. May oo. may papasok bigla, eh, kaso ang problema naman nakakalimutan ko. Mm, Ang ganda nung kanta. Pero kaya ako kasi nasingitan 'to, alam mo kasi halos parehas tayo ng style nga na kung naglalakad or kung anong papasok sa isip. Alam mo nung pandemic, nahirapan akong magsulat mm, kasi wala akong nakikita. mm. Sinubok ko magsulat, ang lumalabas na sulat mo is tungkol rin sa pandemic, sa COVID. Which is nung panahon na yun, lahat na ng topic ng kanta, tungkol na dun eh. Which is ayoko naman, Tungkol na doon. ayaw mo nang Tama. eh. Feeling ko ikaw wala ka ring kantang lumabas na ganun. Kung meron man, Mm, something na alam ko nililihis mo pa rin siya sa oo. point na COVID eh. Di ba? Oo. Doon, yan, pandemic, no? Ang Ano hirap. yan talaga, siyempre, nung panahon ng pandemic, talagang kwan na eh, punuan na ng tugtugan, marami ng tugtugan talaga. Before pandemic, Mhm, mhm. kumbaga before pandemic, Baguio Gold na kami, Oo. 'di ba? So, talagang alam mo yun, nasanay ako sa buhay na wala ako sa bahay. Laging nasa tugtugan. Oo. Kasi tugtugan namin before pandemic talaga. Nasa La Union kami, Pangasinan, Pampanga. Kumbaga, uwi ka dito sa Baguio. May isang set kami dito dati sa Trinidad. Uwi kami dito. Kwan na, talagang wala ka sa sarili mo. Tapos tugtog ulit. Ganun na naman kinabukasan. So, nung pandemic, March, palagay ko March yun eh. March, tama, March. March yun. March. Pandemic. Galing ako ng La Union. Pauwi ako ng Baguio. Hinarang na ako. So, dito na ako dumaan sa Longlong. Pa Trinidad na. Hanggang sa bawal na lumabas, bawal na ganito, ganito. Talagang isang buwan lang. Unang buwan, okay pa. Sabi Mhm. nila, 2 buwan. Normal na ulit. Or isang buwan. Okay pa ako. Nung mga sumunod-sunod na buwan, hindi ko na kaya. Talagang yung depression ko talagang nagtitrigger na. Hindi ako mabubuhay ng ganito, sabi ko. Kasi syempre, iba yung nakasanayan mong buhay, di ba? Tama, tama. Tapos nandyan na yung gulong-gulo na yung isip mo. Ang ginagawa ko, tumatakas talaga ako. Mhm. Gumawa ako ng certificate ko na yung mag-e-errand ako, ganun. Okey. Kahit na pandemic talaga, para lang makalabas ako. Mhm. Kasi hindi ako pwedeng ma-stuck sa bahay. Magpapakamatay ako sa bahay dati pag ganun. Mhm, Hindi ko mhm. kaya yun eh. Hindi ko kaya, parang nasanay ako sa rock and roll na buhay.
Oo. Tapos, ang kagandahan naman ng pandemic, parang tumahimik yung mundo ko ngayon. Mhm. Parang yung tipong relax ka muna, pahinga ka muna. Pahinga, pahinga talaga 'no, binigay sa Pahinga ka atin yun. muna, huminga ka muna, parang gano'n. Mm. Kasi Tapos, sa oo. pandemic, kung may nasulat man akong kanta sa pandemic, yun yung Hardin. Okey. Yun na yung Hardin. Kaya So ang lyric niya, 'di ba? Tatakas tayo sandali, halika na't ah, magmadali. Kasi kumbaga imagination ko na lang, tatakas ako gamit ang imahinasyon ko. oo. Nice, Parang nice. gano'n yun. Yun yung Hardin. Pero wala ka nasulat tungkol sa ano, sakit, sa COVID? Wala naman, siguro mayroon man, hindi man naging official na nilabas Eh, yun namin nga, o eh. Kasi inayos namin. ewan ko sa'kin, corny na, eh. Kumbaga hindi corny Oo, yung kanta nila, pero sa'kin wala na, sabihin mo 100 na kanta lalabas sa isang araw, puro tungkol sa COVID. oo, Sa rap, sa rock and roll, sa reggae, wala oo. lahat na, eh. Kaya dun rin ako actually na ano, na grabe na nag-struggle ako na wala yung kumbaga, yung pagsusulat ko, wala akong malagay, as in. Ayan, pero balik tayo. Ano ba mga madadagdag mo sa mga writing skills mo or writing style mo? Writing style ko ngayon, siguro nung ngayon parang nag-iba na rin yung music natin 'no. Mhm. Ang hirap Ah, kasi ayoko kasing sumasabay talaga sa uso. Ako yung mhm. tipo ng tao na ayokong sumasabay sa uso. Siyempre ganito yung bandang 'to, ganito yung sikat ngayon na kanta. Gusto ko yung parang ako lang, parang Mhm. gusto ko yung music ko is ako. Pero siyempre may mga tinatawag naman tayong influence, 'di ba? Yes, oo, tama. So, madalas na pinapakinggan, kaya nga sabi ko sa'yo pinasok ko lahat ng genre, halos Mhm. lahat. Parang na-addict rin ako sa Nirvana, yung mga grunge, yung mga metal, rock and roll. Ang pinaka-idol ko kasi talaga si Axl Rose. Oo, dun na papasok yung ganon-ganon ng katawan mo. Yun yung galaw ko. Oo, Ah, dun na-discover ko yung mga gano'n. Tapos yung oo. gano'n. Tapos nag-Metallica rin ako, okey naman. Nag-enjoy talaga ako sa music sa music talaga nag-enjoy ako. Kaya tingnan mo, Ano ito, nakalagay diyan? ito, Ah, ay, ito, Blurred, ano, Blurred, anong Axel 'to, basta Axel, Axel. AXL, Je pangalan nung anak ko, panganay, Oo. So, Axel ang AXL. oo, Kasi talagang ma-Axl Rose ako. Tapos mismo. nung nalaman kong ang mentor niya, nag-mentor sa kanya si Freddie Mercury, Ng Queen. ng Queen. Mas lalo akong na-addict sa music nung time na yun. Tapos, Nakwento mo nga nung bata-bata ka, naaabot mo ang ano, eh, ang mga kanta ng Queen, eh. ganun kasi yung parang gustong tugtugan dati, yung mga, lalo na nung panahon na yung mga yan, yung uso yung mga tugtugan dati dito sa Baguio. Ang mga tugtugan dati dito, pataasan ng boses. Kasi sinabi mo yun sa'kin, ewan ko kung saan yun, na parang kahit ganito boses ko, hindi mo alam nung bata ako, Queen ang ano, kinakanta ko, sabi mo, eh. Inaabot Oo, mo kasi talaga ganun yung trip ko kailangan. talaga. Hmm. Pero may iba tayo. Dito kasi, yung music dati, ganun yung mga tugtugan, pataasan ng boses, di ba? Oo, Meron, naabutan naalala ko ko naman meron yung yun. ang galing na banda, champion din yun eh. Champion sa Bulaklak Rock ba o sa Abano? Champion. Alone. Lalaki Mhm. siya nga, kinakanta niya yung Alone. Salamat. Ala, tatayong ka ng balahibo. Siyempre, bilang tagapanood, dati, bilib na bilib ka rin. Ang natitira na lang atang naggaganyan ngayon si ano, eh, si Calibre 2. Kilala mo yun? Oo. Taga doon din sa amin yun, sa baba. Oo, siya na lang yung gumaganon ng ano pa rin, eh, 'pag battle nakakasabayan namin, si Calibre 2. Ang Pataasan laki rin talaga. kasi ng pinagbago, no? Mhm. Ang laki rin pinagbago ng music scene. Ayun, Pero ngayon, meron pa rin naman siguro. speaking nga of music scene, ano yung kumbaga nakita mong changes ng noon at ngayon? Ano yung mga bagay na puwede mong ikumpara sa noon at ngayon? Siguro, kuwan 'no, katulad niyan yung tugtugan nag-iba na. Iba kasi yung kinalakihan kong tugtugan dati, talagang 'yan yung mga katulad ng mga tugtugan dati, mga Firehouse, yun yung mga Mhm. tugtugan nila dito, eh. Mr. Big, madaming nagmi-Mr. Big noon. Tama, Mr. Big. Oo.
Pero ngayon, more on kwan na rin. Yun ang kagandahan rin ngayon kasi OPM na eh. Yeah, Kumbaga, yeah. tinatanggap na natin na OPM tayo. Oo, oo. 'Di ba? Yung Tinatanggap, yun ang kagandahan kasi tinatanggap na ng mga tao na OPM talaga tayo. Hindi naman tayo pang kwan, ibang lugar. Parang ganon, yun ang kagandahan. Pero ang nakikita kong sigurong hindi maganda sa ngayon, sa scene, siguro kadalasan ng mga nag-start na bata, kwan na, set na kaagad. mhm. Kumbaga, gusto na kaagad kumita. Okay. Which is okay naman yung kikita nga talaga. Dapat lang naman. Mhm, Pero mhm. feeling ko mas magandang tutukan pa nila yung talent nila bago yung Kumbaga kasi ngayon ano na, meron silang word na know your worth, gano'n or hindi ako tutugtog kung walang bayad. Actually, oo. may point naman 'yan, pero Tama kung na. noon na kailangan nating pumasok sa lahat ng concert Porocos para makatugtog, lahat ng Battle of the Bands kailangan mong salihan kasi yun lang yung mga chance mo noon, eh. At saka Oo, hindi ka makakapasok sa isang gig na open noon kung wala kang kakilala. So, kailangan mong igapang yung pangalan mo oo, na may makikilala ka gano'n and then oo, magugustuhan. Ngayon kasi ang mga gig sinesend na lang nga ni Ben sa Messenger, eh, open lineup, oo, 'di oo. ba? Dati wala Pero namang eh. alam mo yun si Ben, kung yan Mm. talaga matagal na ring Oo, nag-organize yan yung mga gigs. solid, Inabot ko solid. pa noon. Talagang solid din. Hanggang ngayon, yun ang kagandahan kasi meron yung mga, sabi na nating mga kuya-kuya natin na nagtutuloy ng mga ganyang events, di ba? Kasi Pero nasusuportan yung mga, kung ano yung iba. yun, yan yung ngayon na yung point is yung ngayong generation actually, sabi ko nga, ang dali na ng mga bata ngayon or mga bago na makapasok, ma-expose. Pero kasi parang hindi ko rin magets bakit naghahanap sila agad ng kumbaga kita agad. Kita din. Oo. Tayo noon wala hindi lang ano kung sabihin mo na kumikita na lang naman si Jmo nung etong medyo taon-taon na ng 20 ano, Oo. nung Ito, ito. kasama kasama na tayo. Oo. Pero imaginin mo yung from 2001 sabihin na natin, mga taon din na libre lahat ng music na ginawa mo, 'di Inabot ba? ko pa yung magtitira ka ng ticket para makatugtog. Yun yung last na shinare ko nung huli, 'di ba? Oo. Titinda ako ng ticket dati. Pero kung hindi namin mabenta kasi hindi naman kami kilala or wala namang sumusuporta sa amin dati, kuwan, ang ginagawa namin, kami na mismo yung bibili. Oh, Maswerte ganun. kami kapag maswerte kami kapag yung allowance ng isang member nakuha na niya kasi bibili niya na lahat yung ticket para makatugtog. Tapos tutugtog ka, ikaw pa yung first band, wala pang tao. Grabe Okay yun. lang naman sa amin yung ganun. Hindi naman ako namimili ng time slot eh. Makatugtog lang, masaya na kami dati. Nakita ko yung struggle nun, alam mo yung event na sa munisipyo ng La Trinidad. Na may dalawang banda siguro na hindi pa sila yung tutugtog pero kailangan yung ibenta yung ticket. Nasa labas sila Mm. na Diba? uh, kunwari, kunwari ₱50 yung ticket doon, 30 na lang, gumaganon pa sila eh. Oo. Para Grabe, mabenta lang. grabe yung struggle noon. Tapos yun nga, kailangan mo talagang may kakilala kang production. Oo, tapos siguro yung napag-usapan natin yung mga bata ngayon gusto namang kumita. Siguro yun ang kagandahan. Tignan natin yung Oo, kagandahan, good side, yung tama. positive niya, no? Para siguro maiba na rin yung generation na at least alam na nila yung worth nila. Talagang magpapabayad na sila, di ba? Hindi na iba, maputol na actually yung Oo, generation. mapupul na. Parang Oo, maganda naman na bayaran na rin talaga sila. Parang tama naman, tama. nararapat lang naman. Nararapat lang naman. Kaya naalala mo, lately nagpa-gig ako 2 beses, 'di ba? Mm. Nag-abot ako. 500 lang talaga kaya ko, pero Oo. sabi, bumili na lang kayo ng isang lechon manok, gano'n, or isang bote ng ano. Kasi kumbaga, gusto ko ng putulin kung sana lang magkapera man tayo in the future, kung yumaman man tayo. Sabi ko, gusto kong putulin yung side din na na walang bayad kahit pamasahe lang. Kasi Oo. grabe ang gastos, lalo magja-jamming room ka, hindi naman na Oo, 150 mag-jam ang room ka. eh, Hindi naman pwedeng mag-jam room ka ng isang beses lang, di ba? 150 gano'n na kaya ang mga presyo ngayon ng Oo. studio, 'di ba? Napaka Nagta-taxi ka pa. ano masasabi mo, Jay, mo sa sa country music dito sa atin? Country music. Dati, nung bata-bata ako,
talaga, parang yun na kasi yung music talaga eh, dito Mm. sa Cordillera. Yun Oo. talaga yung music. Siyempre sa akin, pagbata ka, hindi mo trip yung mga ganyang tugtugan. Mm. Sa kinakalakihan kong henerasyon, sabi ko nga sa'yo, rap music, di ba? Start sa mga ganun. Yung mga pagbata ka kasi ang tugtugan mo, yung mga maingay, Mm. magulo, parang ganun na music. At saka kasi kumbaga kahit kahit ano kasing tayong mga tiga dito, kahit Oh, nag-metal ka na rock gano'n, andito pa rin yung isang tenga mo for country music na ano, na hindi siya pangit, hindi rin siya ano, oh, hindi mo siya sasamptripin araw-araw pero anong culture mo siya, 'di ba? oh, Kasama siya sa kultura mo, oh. 'di ba? Tapos kapag country kasi, parang feeling ko tatak na rin natin yan dito eh. Oo, yun na nga. Tatak na yan. Kasi naalala ko dati, si mother ko tsaka si father ko, kanya na minsan lumabas sila ng gabi kasama ako. Mm. Naalala ko sa anong tawag ditong bar yun? Wild West. Mhm. Doon, Oo. syempre, country doon, di ba? Doon ko unang nakakita ng banda. First time ko makakita ng banda. Bata pa ako noon. Mhm. Pero talagang doon tumatak siguro. Country, masarap ang country. Country music. Oo, ano lang Kung na papasukin mo yung simula, ang ganda. natanong ko lang kasi siyempre taga dito tayo. Mga manonood kasing iba mga taga Manila, may mga hindi talaga gusto yung country music. Country, oo. Gusto ko sana yun nga sasabihin ko dito na ang country music kasi kahit hindi namin pinapakinggan yan araw-araw, nasa culture namin yan, nasa puso, na Oo. 'di ba? Ako nga, nagugulat ngayon iba pag nagka-country din ako eh. Hmm. Oh, yun Hindi pa yung nila isa, alam na okay hindi mo sa akin ang country. hindi mo naman siya pinaparinggan for a daily basis, pero pag may tumugtog na country, alam mo yung lyrics, eh. Oo. Tunog ba naman sa jeep, sa mall, kahit saan mo siya Saka maririnig. masarap ang country music. Parang kultura na natin yun. Parang ganon sa music Ah, dito sa Cordillera. No? oo, Parang kasama na talaga. oo. Jay mo nanalo rin kayo pala ng Abanaw 'no? Aba na, oh, 2012 yata kami nun. Ilan ng 12. bale ilan ang napanalunan niyo na mga trophy? Nakita ko marami kang Madami na. koleksyon. Madami na. Ito. Ayun 'no, papakita ni Jay mo. Pwede mong baliktarin to. Saan babaliktarin to? Ayan. Eh, madami na Anong siguro. Hindi ko na maalala yung iba. Kung, pero syempre, hindi naman panalo lahat. May mga meron. talo din. Mm. Yun na yung pinakahuling ano mo, pinakahuling Battle of the Bands mo? Ang pinakalas namin yung Song Hits Festival. Ah, okey yung lately, pero hindi yung noon, yung neto muna Ay, yung bago noon, oo, yun na ba yun? Abanaw, tapos sumali ulit kami ng acoustic, Bulaklak Rock Acoustic. Yung last, yung pinaka parang May acoustic na. Oh, pero parang hindi kami nag-champion, hmm. first runner up na kami noon. Oo, papunta ka na diyan. So, eto na pa 2016, 2017 na, Oh, ku-cruise na ang mga landas natin. oh. Actually, dun na tayo nagkakilala nauna kayo actually sa Music for Change. Yun na ba yung una? Mm. Sa Music for Change. Nung nagsimula na ulit yung kasi parang may career break ka na sinabi mo nung ano, Ako bago tumigil ako sa music. career Oh, break ka sa music and then pagbalik mo, eto na ba si Music for Change or iba pa? Music for Change na. Parang Mhm. ang natigil kasi ako nung sumali kami ng pinakalas na Battle of the Band na sinalihan ko sa totoo lang. Yung Bombo Radyo Battle of the Band something. Oo, oo. Tapos ang nangyari doon, disbanded na kami. Disbanded na yung Rage Harmony. Kumbaga, naghanap na lang ako ng kasakasama ko. Pero Rage Harmony pa rin yung gamit namin. Kasama ko Oo. si Tuping, as yung bahista. Pero parang hindi na feel yung music talaga. Parang syempre ibang grupo na. Oo. Tapos nagkaroon na ako ng baby ulit doon. Ay, may baby na ako noon. Mhm. Kaya talagang naging busy na. Hanggang sa nung syempre may trabaho ka na. Doon na yung bumalik ako sa scene nung kuwan na. Music for Change.
Ayan. So, paano mo sila nakilala? Paano ka napasok dun? Si John Sawak. Sa Mhm. totoo lang, si John. Yung nangyari doon, yung sa drummer, yung drummer ng Baguio. Okey, oo. Yung sa Kwan session yun, may nangyari sa kanyang hindi maganda, di ba? mhm. Tapos parang nag-post si John. Hindi ko siya friend eh. Hindi ko siya friend sa Facebook eh. Dati. Hindi, Pero sabi ko nga kilala mo na ba kilala yung ko na siya. ah, Oo, kilala ko siya, parang nakaka-Battle of the Bands ko na siya dati. okey, okey. Tapos yung last na Battle of the Bands na sinasabi ko sa yung Bombo, sila yung nag-champion doon. Mhm. Kaya kilala ko na rin siya, parang ganun. Pero hindi naman kami ganun ka-close. Okey. Tapos sa Music for Change, nag-post siya. Tapos shinare ng kaibigan. Si si Joshua. Mhm. Joshua is one, kapatid ni Kenneth ng Revenant Okey, okey. band. Revenant band. Shinare yata, tapos nakita ko, nagtatawag siya ng mga musikero na na pwedeng tumulong, magbasking. Mhm. Eh ako, wala na ako sa scene eh. Kumbaga, hindi naman ako Oo, kilala. Hindi ko na oo. tinuturing sarili ko, hindi naman ako kilala. Pero kakilala bilang musikero pwede. Mhm. Parang ganun. So, nagpunta ako. Wala sila nga eh. Shit, wala naman. Sabi ko parang willing pa man din akong parang maki-join. Parang ganun. Oo, Parang gusto lang ma-feel ang music ulit. Wala, oo. uminom ako. Ay, shucks, ito na yung sinasabi mo. Palobat ako. Okey. So, hindi, mag-take lang tayo ng 5 minutes break, iayos lang ni Jay mo lahat and then babalik tayo. Ayan, so balik na tayo. Ayun, Ayun nga, uminom uminom ako noon. ka, Tapos, bumalik ako. Di ba, nandun sila sa may police station eh. Dun sa before SM. oo. Kasi dun talaga nagda-drums yung si drummer boy, di ba? Mhm, mhm. Tapos yun, parang nakita ko ulit sila siguro masyado akong maaga na pumunta. Tapos yun, Okey. pwede ba ako maki-join? Doon na. Parang, join ka, join ka. Hanggang sa okay naman yung circle, nandun sila. Alam ko, second day na dumating sila Yakals eh. Mhm. Pero ang Shoutout nandun sa sila Clinton, sila Libuo, nila Melvin, mga ganun ang nakasama ko doon dati. Hanggang so sa so, naging circle na. naging official na kayo, nakita ko na dire-diretso na yung Facebook post na kayo-kayo na, eh. Parang Oo. araw-araw pa kayong inuumaga, eh. Oo. Pero, bigyan mo nga kami ng quick recap, kamusta ang experience mo sa Music for Change? Nung kayo muna, kasi may batch ako naka-ready diyan, eh. Oo. Okay naman nung una. Talagang hindi naman banda yun. Parang, lang, parang group of Organization, friends lang. Parang ganun, friends lang. Tulong-tulong, ganito, ganyan. hanggang naging Ano official. mang, hindi, parang nangyari kasi diyan. Syempre ang tambayan namin is Kikan, 'di ba? Hmm, Naging tambayan ng 'yun. Kikan kasi siyang pinakamalapit eh. Tapos okey. in-invite ako ni Ma'am Mercy, yung manager dati ng Kikan. Gusto mo mag-set? Mag-set ka dito. Sabi niya. Mhm. Eh hindi naman po ako nagigitara, talagang vocalista lang ako, sabi ko. Eh gusto mo magtawag ka ng kasama mo. Tapos yun, si John kasi noon, nagsiset na yan. Ang dami ng tugtugan talaga yan. Kumbaga kilala na rin siya talaga dito sa Baguio yun dati, di ba? Shoutout kay Hanggang ngayon naman siguro, kilalang kilala pa rin siya. Kuan kasi parang nagsiset na siya ako. Hindi naman ako nagsiset talaga. Kumbaga pang event-event lang ako, di ba? Ang mhm, nangyari, in-invite ako. Gusto mong mag-set, tinawag ko ngayon si John. Sige, payag ako, sabi niya. Pero, magdagdag tayo ng isang gitarista, si Melvin. mhm. Baka kami nang unang nag-start ng mag-set doon, ng acoustic. Hanggang sa, syempre marami kaming kasama sa Music for Change, di ba? Oo. Maraming member dyan, maraming part na may drummer, may bahista, gano'n. Join nga ako, ganito ganyan, join na hanggang sa naging full band, yung tugtugan dun. Gano'n na siya nagsimula. Oo, Hanggang ganun sa na siya. pumasok na kami, gano'n ba 'yun? O, pumasok na kayo, parang ini-invite na tayo sa ibang lugar, di ba? Hindi ko na nga maalala kung paano ako napasok sa Music for Change, eh. Pero feeling ko si Melvin, kasi si Melvin is gitarista, official na Mm, gitarista din ng mm. Gigglebox na kinuha namin sa Namatsar. Oo. Gano'n siyang ano, eh. So, oo nga, binanggit mo, ang dami na nating napuntahan. Yan ang hindi ko pagkakaila. Maraming salamat at nakilala ko kayo.
Dahil isa sa best days of my life 'yan. Kung Mm. saan do'n ko na-experience yung ano, yung tutugtog tayo. Alam mo yung sa Pangasinan yung kasal ba yun or birthday ng anak na bata? Oo, sa Villasis. Sa Villasis. Tapos Villasis ata yun. 'di ba kainan na Oo. ta's kumuha tayo ng parang sa pila, parang kumuha tayo ng food. Hindi pa pala yun yung food natin. Oo. Pinapunta tayo sa fourth floor or sixth floor ng Taas. bahay. Oo. Tapos may sarili tayong lechon. May Oo. sarili tayong buffet. Oo. 'Di ba, yun yung ano, at saka hindi ko rin makakalimutan itong mga tugtugan natin sa Mountain Province. Oo, yung inikot natin, no? Inikot natin yung Mountain Province. Umabot pa tayo hanggang Kalinga actually, pero parang dumaan tayo dun. Kasi Ano ba nadaan yung pinunta, yung ah, pinakalas na pinunta natin, yung malamig? sa Paracelis? Hindi, Paracelis yung una talagang pinunta natin. Paracelis yung una, and then Bontoc. Bontok Tapos yun eh. Tapos may pinuntahan pa tayong college school. yung yung malamig na Oo, yung yun malamig yung yung nagfa-fog na eh. tapos walang nagbebenta ng alak, kailangan natin matulog ng maaga. Oo. Tabi-tabi tayo dun sa grabe yun. Mapapanood mo yun sa vlog ni Javi. Dikit-dikit kaya kami nila Marco tatlo kasi ang lamig talaga. Hindi ko maalala kung Tadyan. Tadyan, tadyan. At, Nagkibungan pa tayo. okay, okay, Oo, okay. nagkibungan pa tayo. Gusto nating nakahawak tayo lahat ng drums. Oo, oo, naalala ko yun, oo. Kibungan. Kib- Grabe yun. Ang Pero hindi kasama natin si Javi, di ba? hindi ko na alam kung ano, Kasama madami. natin si Javi pero ikaw ang bahista. Ah, oo ba? Oo, ikaw ang bahista, si Javi. Nag-prepared yata, tatampol. Okay, gets ko na. Pero ikaw Okay. ang bahista. Sa Kibungan Municipal Hall, tama. Pero ang hindi ko makakalimutan dun, Jay mo, yung may sarili tayong tour bus. Grabe yun. Oo, di ba? Oo, hindi ko rin makalimutan yun. Story Shoutout yung sa mga naging kaibigan natin yan sa Bontok. sad story yun kasi yung TF natin hindi nangyari. Oo. Pero Pero sasabihin ko yung na experience naman, okay naman. sasabihin ko sa sarili, alam mo may pinuntahan pa tayong isang lugar para siyang wala siyang kapitbahay eh, tapos bahay pala ng opisyal ng Bananao Oh, ata. Tapos saan ba yung yun? bahay niya yung may mga gumagawa kasi siya ng mga ano eh, yung pang pageant. Sa Paracelis yun? Hindi ko maalala eh. Palagay ko sa Paracelis yun. Na parang gumawa siya ng tinola, pinikpikan na Oo. Oo. hindi yun yung Naalala pangalan. ko. Na sobrang sarap Oo. din. Oo. Grabe. Tapos yung nasa Kalinga din tayo na Pero kasabay sandali, na balik tayo doon. Balik ah, tayo doon. Kung naalala mo yun, di ba ang sarap ng pagkain? mhm. Ulam, Oo. pinigpigan or something, di Oo, ba? parang Naghahanap tayo lahat ng sili. sa likod ng bahay. Parang yun ba yun? Pumunta tayo sa likod. Tapos may nakahanap ng parang sili. Oo, naalala. Nakapangkaritan. Tapos mamapalayan niya. Oo, si Javi ata yun. Kung hindi ako Alala ko yun. Buti Tapos, na lang hindi buhos sa ano eh. napunta rin tayo sa isang restaurant na sabi nila, sa Kalinga ata yun eh. Kalinga. San Francisco. Oo, oo. Sikat daw pala yun doon. Kung saan daw Yung yung kainan. pinaka-legit na tinuno na kulay pula. Mm. Alam mo yun. Sobrang, sobrang sarap din ng tinuno nun actually. Oo, Tapos, may stopover tayo ng zoo. oo, naalala ko na. Oo. May zoo. Ang hindi ko Oo. makakalimutan din doon is yung nung nasa Kalinga part tayo papasok ng Mountain Province, may kasabay tayong dalawa or tatlong truck ng sundalo, which is yung Mm. isa, basta ginitnaan yung bus natin. Oo. Doon ko na patunayan na grabe, totoo pala yung Kalinga. Mm. Ganun. Grabe rin yun. So, ayan, move on na tayo. Na ano lang natin, yung nakakatuwang mga kwan. Lalo sa Bontok na. Memories. Madalas tayo sa Bontok nun. Oo. Isingit ko lang ulit sa Bontok pala yung, alam mo yung hindi naman tayo kasama dun sa birthday or kasal ata yun. Tapos naimbita tayo.
may ganun eh. Dumaan lang tayo sa Eskinita, Oo, tapos may kasal sa isang bahay, in-invite tayo. Tapos invited, no? nagpicture-picture na din. Siyempre, Oo, kasama natin si John eh. Lahat naman ng tao kilala yan eh. oo. Parang instant guest ng kasal si John. Mm. Nakakatuwang mga panahon. Kaya Anyways, talagang okay din eh. Okay din mhm, nung nakasama ko si John. Talagang ako ma pasalamat rin ako sa kanya kasi nakabalik talaga ako sa scene dahil din kay John talaga. big big things kay John. Isa siya sa bumuhay sa kumbaga kung ano man yung mga purpose natin. Kasi Oo. kahit kami noon, ang akala namin banda-banda na lang tugtog sa gig pero hindi eh. Nasubukan ko mag-set dahil sa inyo, ganun. Anyways, Mm. mahabang kwentuhan talagang kwento na Music for Change. Ayaw naming pahabain tong episode na to. Oo. So, punta na tayo. After mo ng Music for Change, wait, hindi ko alam kung paano nag-stop ang Music for Change eh. Nag-stop ang Music for Change. Para sa akin kunyan nung Baguio Gold maglalabas na ng single talaga. Pumunta kasi ako sa Japan. Okay. Tapos nung pag-uwi ko, wala na yung Music for Change. Kumbaga, kun na wala nang set, parang ganun, may Hindi tugtugan lang na. pero wala na. Kasi wala ako eh, wala nang front. Tapos si John nung time na yun kasi, nagmamanila na siya. Kasi ano na, yung banda niyang Yung Pyromania. Rockstar 3. Hindi, Rockstar muna pala. Rockstar 3 pa siya. Naging Oo. rockstar pala siya. Oo, tapos yun, kaya syempre pagbalik ko wala naman akong banda. Pero nakapangako yung Kikan sa akin na pagbalik mo, balik kayo. Mhm. Kasi so bumalik kami, parang papunta pabalik na lang si John, parang ganun. Pero busy. Katalas busy na siya noon. So nag parang gusto ko official na, ayoko na yung palit-palit ng member, di ba? Mhm. Mhm. Di ba parang yun, meron ka, wala ka, may banda ka rin naman, di ba? Oo, oo. Parang ganun. Tapos sabi ko, sino na lang yung willing magstay, yun na lang. Para Mhm. mag-official band na tayo, parang banda na talaga, hindi na yung parang group of friends lang. So yun na si Baguio Gold. O yun, yun, lumabas na si Baguio Gold. Tapos nag-release, para may release yung pangalang Baguio Gold, kailangan namin mag-release ng isang kanta. Ayan Yun na yung si Aita Warrior. okay. Saan niyo nakuha yung idea na Baguio Gold ang pangalan niyo? Baguio Gold, ang nag-isip talaga niyan, yung drummer dati, tapos si Javi. Mhm. Sila yung nag-isip ng pangalan. Tapos ako kasi wala akong pakialam sa pangalan dati. Hindi ko Yes. iniisip yung mga ganyan. Ang importante sa akin, makatugtog ako, masaya ako sa music. Mhm. Ayun. So after nung nag-release na kayo nun, ano ng mga next na kumbaga nagkaroon na kayo ng regular set, no? Oo, yun yung sinasabi ko sa iyo na diretsong tugtugan talaga yan. Walang pahinga. Lapit na siya sa pandemic, no? Oo, malapit na siya sa pandemic. Hindi namin inaasahan na ganun. Kamusta naman yung transition? Ano yung mga nakita mong pagbabago nung from Music for Change tapos naging Baguio Gold na kayo? Kuwan na, mas siguro mas naging music na talaga. Tapos, hindi ka man nangangarap, pero parang yun yung daan. Yung tipong kailangan, lalo nung nakapaglabas na kami ng isang kanta, kailangan may labas ka ulit na bagong kanta. Mhm. Parang ganon. May Kasi may parang biglang boom eh. may pressure na siya. Oo, parang hindi man kami nag-boom talaga, pero para sa amin kasi malaki na yun eh. Malaking Oo. bagay na bilang isang musikero yun eh. Yung parang makapag-release ka tapos kahit papaano, meron yung mga kaibigan na nandyan, laging sumusuporta, Mhm. libre yung music video namin, kahit kay Jester, kay Jester Brian Cuyo, ayan, Ayan, shoutout dahil sa'yo, sa bro. kanila, parang, tapos yung Baguio Gold kasi, hindi naman siya as in banda lang, Mhm. may mga member dyan na may treasurer, may secretary, may mga ganun. So isa na talaga kayong parang corporation na O, buo parang, na. parang ganun. Oo. May Para manager na kung rin. sakali, kahit wala kaming manager, may pinagkukuhanan kami ng pera, may nag-sponsor, parang ganun. Okey, okey. Ang ganda ng ano. Matanong ko lang, ano ang pinaka-best gig mo sa buong buhay mo?
And then susunod diyan is Best, yung work. best gig ko, siguro kung best gig lang, wala pa masyado. May hinihiling pa kasi yung best gig na yung tipong, yung malaki. Pero Ganda ang ng sa ngayon lang siguro pinaka-latest na tugtugan ko na naranasan ko masaya, yung tumugtog kami ng Coron. ayan, congrats pala sa inyo, grabe yung naaabot niyo 'no? Tapos muntik ko na makalimutan, best gig ko rin talaga sa Music for Change din, yung sa Hong Kong naman. Okey tama. Naalala ko yun kasi yung sa Hong Kong kasi, bihira kang makakita ng mga OFW na yung mapasaya mo sila. Hindi ko Exactly. man goal yung hindi ko man goal siguro yung sumikat or maging boom na kilalang tao, pero kahit sa simpleng pagkatao ko, yung napasaya ko yung mga OFW. Sa Kasi cen hindi yun napapansin ng mga tao eh, bilang musikero, hindi napapansin yun. sa Central ba kayo tumugtog sa Hong Kong? Oo, sa Central. Yung 'pag Sunday puro Pilipino? Oo, solid dun. Naranasan ko yun. First time Linggo ko. rin kayo tumugtog? Hmm? Naalala mo rin kung anong araw kayo tumugtog? Kasi Linggo daw talagang puro Pinoy dun, eh. Alam ko, linggo yata kami nandun. Linggo. Oo, linggo yun. Iba din yung Tapos parang dun ako nabuksan ng isip ko sa mga OFW na grabe sila mag-entertain ng bisita. Siyempre, Cordillera yun. TCC. Shoutout sa oo, TCC. Kuwan, grabe rin sila. Talagang sponsor din kasi lahat yun. Muntik pa nga mhm. hindi makasama. Bakit sa visa gano'n or Wala akong passport. Tapos, nag-late ako naglakad ng passport. Kasi kailangan daw pala meron talaga ako. okey. Kasi syempre front pa rin. Tapos sa immigration, ayaw akong papasukin ng immigration. Anong anong kuwento mo dun, anong nangyari? Sa immigration, pasok na sila lahat. Ako na lang hindi pa. Mhm, Hinarang ako ng immigration. Ewan ko, alam mo naman ang immigration ng Pilipinas, pagka kaya Pilipino ka, ayaw ka nilang palabasin eh. kaya nga, eh. Pero kapag yung mga dayuhan, nandito ka agad eh, di ba? Mm. Hindi ako hater pero yun ang realidad. Hindi, Katotohanan yun. marami kasi akong sabihin mo nakatatlo na ako ng, kakilala or, Ibang bansa. gusto kong papuntahin sa Thailand. Actually nung kasal namin, 'di ba kinasal kami sa Mm. Thailand. Dalawa dun ay na-offload. Mm. Ta's ngayon na-offload ulit yung pinsan ko naman na gusto rin pumasyal. So, wala parang gano'n ata talaga na ano, hindi maganda yung sistema 'no? Hindi maganda talaga. Kasi kahit nung papunta akong Japan mag-isa ko, ayaw akong padaanin. Mhm, Second time ko mga ibang bansa. Parang, ba't tayong padaan? Parang isang oras na, no? Isang oras mm, ako nagantay. Tapos, kulang na lang, tawagin na lang yung pangalan ko kasi lilipad na yung eroplano. oo, Nagalit na talaga ako. Parang, anong gagawin ko? Sabi ko dun sa immigration officer, anong gagawin ko? Pupunta ka na yung ibang bansa, wala ka namang dalang pera, di ba? Yung sakto lang talaga. Paano ko uwi ng Baguio? Sabi ko, wala akong pera dito. mm, Tapos, bibigyan mo ba ako ng pera pang uwi ng Baguio? Sabi ko, kasi in-expect ko na hindi na ako makakaalis. mhm. Parang anong gagawin ko? Nandito lang ako sa airport, parang ganun. Pero nung kanong pinayagan naman ako, kailangan mo lang magalit doon. Oo, yun nga yung pagka nga sabi ko yung mga tropa ko kasing pinapunta ko sa Thailand ano, eh, parang SSS pa lang di na nila kayang makiusap. Paano pa kaya Tapos mag-immigration? kung papayag kang maliitin ka ng mga yon, doon na. Hindi ko naman nilalahat. Meron kasi matsatsambahan mo rin siguro yung pangit rin ng ugali. Talagang hindi ka makakalusot. Mhm, ayun. Kasi tapos siguro natural lang kasi trabaho naman talaga nila yun. Maging Oo, stricto. oo. Anyways, next tayo. Ano naman ang worst gig mo? Worst gig. Marami ang worst gig kasi katulad nga, isang halimbawa na yung walang gamit, ganun. Siguro ang Mhm, pinaka-worst siguro yung mga tugtugan na pangit yung gamit. puwede, reasonable. Lahat yun Yung worst gig. tipong hindi mo mabigyan ng katarungan yung tugtugan kasi pangit yung Oo, gamit eh. basta Siguro gamit mo karamihan naman talaga. yung musikero ganun eh. Yan sa mga gustong kumuha ng banda or nagpapa-event, isipin niyo talaga gamit ang nakakaapekto sa ano, Oo. hindi lang
porket maganda yung or sikat yung banda nyo or magaling, pag ang pangit talagang gamit, wala talaga. Mm. Lalo sa mic, di ba? Sabagay, kung malalaking banda kasi meron yung silang tinatawag na yung hiling ng banda, di ba? Mhm, Yung mhm. gamit. May Yung ganun checklist, talaga. Pero checklist. oo. Pero Mhm. pag tayo mga kwan lang nasubukan ko na kasing hingan ng checklist pero wala naman akong alam sa music kwan may music gamit eh. Alam mo na lang yung Kaya itsura, kadalasan hmm? yung itsura at saka yung tunog ng unang banda. Doon mo Oo. na siya Oo. judge. Oo. Basta ang importante sa akin maganda yung gamit. Oo. Anong Not anong yung word lang na yun yung maganda yung ah, gamit, okay na. oo. At paano mo nababalance ang ano, music career mo sa personal life mo ngayon? Personal life. Siguro sa akin kwan. Ah, sabi ko nga magkaibang katauhan yun nga eh. Hindi ko pwedeng dalhin yung totoong ako sa music Mhm. kasi iba yung music. Kasi talagang yung music talagang masasabi kong ako parang hirap paliwanag no. Parang ako na yun eh, parang Oo. ibang buhay yun. Tapos iba yung sa realidad na buhay ko. Gets, gets. Ganda nun, ah. Para para kaya kong ano balansehin. Parang ito yung totoong buhay ko, ito yung realidad na kailangan ko magtrabaho para kumita pa rin naman ng pera, Mhm. may pagsuporta sa family or sa mga pangangailangan ko. Tapos at least nagagawa ko yung music na yung ako mismo yung masaya ako. Alam mo yun, Oo. parang ganun lang. Tapos kailangan ko lang siguro pakisamahan yung mga mahal ko sa buhay para magawa ko yung gustong-gusto ko. Mhm. Nice. Talagang balance, 'no? Oo. Sabi nila 'pag may trabaho ka sa umaga, tapos nagbabanda ka sa gabi, 'wag mong bitawan yung trabaho mo sa umaga. Kasi Oo. yun yung bubuhay ng panggabi mo, eh. Oo. Maliban na Support lang siguro kung talagang pumutok ka, oo. nakilala ka talaga. Kasi Yun iba doon naman magpapasok yung pera talaga. oo, mismo. Paano ka Pero naman mhm. Sige lang, sige lang. bilang isang masaya lang tayo sa music, siguro tanggapin natin yung katotohanan na kailangan talaga nating magdoble Oo. ng Lalo sipag. lalo musikero ka sa Baguio. Oo. Totoo yun. Oops. 'Pag sa Baguio, 'no? Anyways, Oo. malapit na tayo matapos, Jmo. May mga konting katanungan na lang ako. Mm. Sa mga nagsisimula ngayon ng mga bata, although napag-usapan na natin kanina, ano yung mga mabibigay mong advice sa kanila kung gusto naman nilang magsimula or nahihirapan silang magsimula? Ano yung mga bagay na pwede mong i-share sa kanila? I-share ko sa kanila. Siguro, ang pinaka the best na advice ko sa kanila, marami na kasing kwan music school. Mhm. Kasi yun yung pangarap ko dati na hindi ko nagawa. Kasi wala naman akong pera, sabi ko nga, hindi naman ako sinusuportahan pagdating sa music eh. Yes, sir. Tapos may kanya-kanya tayong level ng pamumuhay. Eh ako nagkataon lang ako na nasa simpleng pamumuhay ng pamilya lang ako. Kaya hindi ko nasubukan yung mag-enroll, 'di ba? Kasi malaking advantage yun bilang isang musikero yung marunong ka magbasa ng nota. Kahit sabihin na natin, oh, talented ka, God-given yung talent mo, pero magkaiba pa rin yung may alam ka sa parang alam mo lang, 'di ba? Kaya kung may pagkakataon yung ibang kabataan na mag-enroll sa mga music school, kasi Mhm. meron naman eh. Dati wala eh. Kung meron man, dati mahal. Ngayon, open na yon, mag-enroll kayo. Mhm. Tapos, pero kung talagang kagaya ko rin kayo na galing lang sa simpleng pamumuhay, magsipag kayo, mag-practice kasi. Sabi nga nila, ah, practice makes perfect. Mhm. Pero hindi talaga yun. Hindi talaga, walang perfecto. Ang pinaka the best, yung kumbaga enjoy mo yung ginagawa mo sa music, magsipag ka para aralin yung music. Hindi para maging perfect, pero para maging ikaw-ikaw, 'di ba? Mhm. Sa music. Okay. 'Yun lang. Tapos As siguro matuto sa siguro maganda sigurong sabihin ko na ah, i-respect na lang yung scene. mhm.
Pero before mo i-respect kasi yun, i-respect nyo muna yung sarili nyo para katulad ng pinag-usapan natin, makakuha naman sila ng bayad. Oo, oo, Baka, tama. Actually, yun nga, yun. hindi na siya masama or hindi na siya nakakahiyang gawin ngayon. Kasi, kumbaga right nyo na talaga yun. Eh. Nag-i-invest kayo. Lalo ngayon, sa panahon ngayon, ang daming gamit na mabibili. Oo. Kumbaga all around na lahat ng gamit, which is practice nyo pa lang, kailangan nyo ng gumastos, pamasahe, ganyan. So, hindi naman, marami pa rin naman kasing mga gig na open jam. Iba yun ah. Baka sabihin nyo, kailangan pati open jam, ano. Baka magalit si Ben sa atin, nagpapa-open jam eh. Hindi yung ganun ah. Ibig ko sabihin, pag kayong kunwari, in-invite kayo, yun yung mga part na dapat ma-discuss ang budget para maging normal siya. Di ba? Kunwari, Hindi, tapos tumugtog. yung ganun kasi Lian, parang ang hirap ipaliwanag kasi parang sa Mhm. music, kasi parang may level-level eh. Tama. 'Di ba? Parang may level-level. Parang pag naabot mo yung level na to, diyan ka na pwede magpabayad ng ganito. Oo, Hindi okay. ko nga alam ngayon kung magkano ang TF ng ibang banda, gano'n eh. Maganda rin actually Parang yun. may Yun ganun sa yung, oh, yun rin yung, kaya kagandahan siguro, maganda rin yung sumali kayo sa mga katulad yan, yung mga event, yung mga mm, underground scene ng tugtugan. oo, Kasi yun. kasi diyan ka matututo, diyan ka magkakaroon ng mga kaibigan, Oo, diyan mo tama. malalaman yung iba-ibang klase ng music, 'di ba? Mm. Kasi Yun, gano'n eh. oh. Anyways, kung talaga eh, hindi talaga kahit sabihin mong normal na ang magpabayad ngayon. Actually, sa una pa lang talaga hindi nagma-matter talaga ang pera eh. Kung sa Oo. totoo lang, 'di ba? 'Yun naman Ako, yung sa totoo lang ako, hanggang ngayon hindi naman ako nagpapabayad eh. mm, Mga tugtugan. Ang nagpapabayad ako yung, sorry paliwanag ko lang maayos. Nagpapabayad naman talaga ako sa mga event talaga na yung in-invite ka talaga. ayun nga. Pero kapag yung mga concert for Akos, Oo, hindi oo. ako nagpapabayad. Tapos, sa totoo lang, sa concert for Akos, yun naman talaga yung willing ka ba? Di ba? Oo, oo. Kung di ka willing, di wag. Ganun lang naman yun eh. Sabi ko nga Kung may dati, time ka, dito mag-tug oo, ka, ganun lang eh. Ako kasi, yung yung pananaw ko. mm, Kung ayaw kong tumugtog, wala ako sa mood ngayon, pasensya na. Pero kadalasan naman, good mood ako, di tara, tugtog mm. tayo. Pero Tulong grabe tayo. din. Grabe din kasi noon nung lalo yung sa batch na namin tas yung kakabalik mo. Kaliwat Mm. kanan ng concert for a cause kaya thankful rin ako sa mga production na talagang Oo. nag-organize ng mga ganun. Yun naman yung laging goal, makatulong pero grabe rin yung exposure talaga. Makikilala mo lahat. Mm. Marami Napakagandang ka ano matututunan. matututunan. Yun yung isa sa kaya sa mga isang advice ko rin nga na may sisingit ko sa mga nagsisimula. Sa ngayon, hayaan nyo muna yung income or kasi Oo. kailangan rin hindi ko gustong sabihin na patunayan yung magaling kayo pero kailangan patunayan din kasi na worth it yung ipapakita nyo, 'di ba? Oo. Kaya Mm. saan nyo makukuha yan? Sa mga open jam, open lineup, concert for a cause, mga battle of the bands. Diyan nyo naman Oo. talaga makukuha yan. Unless talaga hitmaker kayo na out of the blue, parang yung Dilaw, di ba? Na, Oo. hindi yung mga hindi na dumaan sa proseso na Oo. nataonan. Yung Oo. gumawa ng Or magandang dumaan lang sila kanta. pero saglit lang. Oo, yung dumaan na, yung Oo. nakagawa ng magandang kanta and then boom, Oo. Oo. Coco Crunch na bigla. Anyways, Jmo, kamusta ang social life mo? Matanong ko, kamusta? Okay naman. Puro okay lang, no? Parang same pa rin naman kasi. Ayun nga, nasabi mo, nakaka-visit ka naman ng gigs, ganun, okay naman, Oo. no? Mhm. Pero kung sa kwan kasi, kunyari, balik tayo sa music pagdating niya sa mga ganyang bagay. Dapat talaga pinaka-importante marunong kang makisama eh. Pero ako kasi, Yun ang number totoong one. tao ako yan eh. Parang sasabihin ko kung ang gusto kong sabihin eh. Mhm. Pero in a way na maingat naman. Oo. Lalo't nag-mature na tayo, 'di ba? Nakasama kita eh, na nagbanda, so nakita ko yun. May mga time din na Mm. talagang hindi araw-araw nakangiti tayo sa stage. Oo. Talagang Ah, madalas pa akong galit sa banda, sa ah, kabanda ko. ah, Sabi ko mas gusto na, kong kaaway yung kabanda ko kaysa ibang banda. Kasi ayaw kong
Ewan ko sa ibang banda napapansin ko kasi yun eh. Real talk yan. Yung ibang banda nakikita ko na parang pinag-uusapan yung ibang banda. Ayoko nang ganun sa banda ko. Mhm. Talagang sabi ko sa mga kabanda ko, ang pinag-usapan natin, banda natin. Pag-uusapan natin yung banda natin, huwag natin pag-usapan yung ibang banda. Mhm. Kung pinag-uusapan nila tayo, thank you. Kasi ibig sabihin, matunog tayo. Ganun ang pananaw ko sa banda eh. May pangalan ka no, pinag-uusapan ka. Oo. Pero Anyways, yung, sige lang, Jay mo. pero yung kwan naman sa social media naman, no? Magkaiba kasi yung social media sa totoong buhay ko, parang ganun. Alam naman natin lahat dapat yun. Makulit ka dun sa social media ngayon eh. Social Ka media parang kwan lang. Meron kasi mga minsan nagtatanong, uy, ganito yung ginagawa ng social media. Uh, Social media lang yan. Maniwala ka ba dyan? Di ba? Palabas lang lahat Talaga. yan eh. Mhm, mhm. Pero parang itong Parang sa atin, syempre may mga totoo rin naman. Di ba? Depende sa kung paano mo intindihin yung bagay-bagay. oo, oo. Di ba? Kulit, makulit, makulit. So, Jay mo, last question na talaga. Ah, Yes. kasi ginabi tayo. Grabe. Oo nga eh. Ginabi Haba tayo. rin pala. No? Ang haba rin talaga, pero ayan. Etong huling tanong ko, naiiba siya sa lahat. Hindi ko siya ipupunta sa lahat ng topic natin kanina or sa music. Basta sobrang Hmm. sobrang iba lang niya para naman parang refresher natin ba. Hmm. So, ang tanong ko is, ano ang favorite Bible verse mo? Favorite Bible verse. Parang kwan na kwan ako dun. Meron yung kwan eh. Nakalimutan ko lang, hirap kong Ano, explain. Pero Roman Roman 12:18. yun, meron ka ding ano. Actually, hindi yun yung tanong. Pero meron. Galing, galing. Pwede mo ba masabi kung ano yun? Ano yung content ng verse na yun? Yung Roman 12:18. Hmm. Hindi ko nga masabi. Hindi, Itagalog mo. Parang yung ginawa ng isang guest ko nung last. Pero Hindi mo parang naman, basta oh, yung alam mo lang na naintindihan mo. nakalimutan ko kasi nga. Pero yun talaga nga eh. Tumatak lang siya. Parang Hindi, kung sa, ano, matagal na yun yun talaga yung tumatak sa akin na talagang tumatak siya. ginagampanan ko naman. Alam ko maganda yung Mhm. meaning nun. Siguro mas maganda kung i-search ng mga viewers na lang Mismo, kung anong ibig mismo. sabihin. Anyways, na-pressure si Jay mo dun. Hindi naman talaga yun yung tanong. Hmm. Ano lang siya. Pero ito, gusto ko magbigay ka ng isang parang kwento or something chismis, kahit ano na alam mong hindi natin napag-usapan at wala siya sa music na feeling mo hindi alam ng karamihang tao. Yung kumbaga ikaw lang yung halos may alam, parang ganun. Hindi naman halos may alam, gets mo ba? Magbigay ka lang ng Parang trivia na lang ganun. Pag-share ka sa amin ng kunwari, alam mo ba ganito? Parang ganun. experience ko, gano'n. Hindi, kahit ano na, basta wala lang sa pinag-usapan natin or sa mga topic tungkol sa music. Ibahin mo yung kwentuhan. Yung yung may naalala ako eh. Meron yung baka nakita mo na to eh. Or alam mo na kwento ko na gano'n. Sige lang, para ano. Meron yung babaeng umiiyak. Okay. Sa tuwing naalala ko lang, natatawa kasi ako. Okay. Yung may umiiyak, kwan, sa mall. Mhm. Meron pa ako pagkatapos nito. Sige lang. Sa mall. Umiiyak. Kwan, umiiyak siya. Tapos, tinanong ko kung bakit. Nawalan daw siya ng 5,000. Mhm. Siyempre, bilang mapagbigay tayo, no? Kwan tayo, nagpo-4 akos tayo eh. Bigyan ko ng 300. Ah. Nakapulot kasi ako ng 5,000. Nyek! Para lang maiba, sabi mo eh. Pero talaga, ang kwan, solid. Meron yung Wait lang. yung Tawa-tawa pa ako. Okay, game. meron Game. yung meron yung ito totoong nangyari kasi to. Totoong nangyari. Pero walang na masyadong nakakaalam, gusto ko lang ikwento sa'yo. Okay. Nagkataon, mag-isa ko sa bahay.
Mm. Mga ewan ko anong year 'to, mga nagbabanda na tayo nun, eh. Pero walang tao sa bahay, mag-isa ko lang. Okay. Ano, may pumasok na magnanakaw, dalawa sila. Mhm. Pumasok sila sa bahay, tapos siyempre naalimpungatan ka. Oh, ano yun, kahanap sila ng pera nga, eh, magnanakaw, eh. Ayun, nakihanap na rin ako. Wala, wala silang, wala pala silang mahanap, no? Nakakatuwa naman yung Jay mo. Pero isang kwento na lang rin na isisingit ko na ano. Isang isang natatawa tuloy ako. Isang time sa buhay namin ni Jay mo. Sa kabila ng marami naming gig na kung saan-saan may ano. Dumating pa rin kami sa part na ano, uuwi kaming wala kaming pera kahit pamasahe, kahit piso. Oo, Hindi naman kahit piso. May pamasahe pa wala kami, pan jeep lang. Ang oo. nakakatawa doon, hindi pang long trip. Buyagan ako. Tomay siya. Ang road trip lang. Pang short trip lang. Ewan ko anong nangyari sa atin nun eh. Naglakad tayo Yung tipong ano, from yung Session Road tipong hanggang yung Magsaysay. tipong naalala mo yung tipong pagkatapos ng tugtugan, "Oy, pa-picture po." Click, picture po. Click. Oo, Di oo. nila alam wala ka palang pamasahe, nga saktong pa. Hindi ko alam anong nangyari sa atin doon, Jay mo, pero basta naalala ko, naglalakad. Parang kumbaga sabi Tapos, mo kasi, wala, anong mangyayari sa atin? "Oy, hindi ko pa alam yung bahay niyo nun gano'n kalayo." Oo. Ako, kailangan kong bumaba sa town, maglalakad ako papuntang, Oo, nagdala ko pedal board ko at saka oo. Sa gitara. mga hindi nakakaalam, yung town na sinasabi ni Lian, sa Conyon, sa Okay. town sa La Trinidad. Kapag La Trinidad ka kasi, ang town namin is Oo, yung Kapitolyo namin. Kapitolyo. Hindi, pero Tapos nilakad ko na yun. grabe yun, no? Hindi ko nga alam. Basta naglakad tayo. Tapos wala talaga tayong pera eh. Hindi ko alam anong nangyari doon. Tapos alam mo sa akin, Dadalawa tayong naniiwan doon eh. meron yung ito ay seryoso ng hindi nakakaalam. Hmm. Gusto ko lang i-share. Meron yung mga time talaga sa akin na kaya hindi ko na inulit. Yung ngayon ko lang i-share. Meron yung Mhm. siguro alam ko maraming nangyari sa ganito sa ibang tao, pero sa akin meron yung nag-jeep ako from Kapampangan, 'di ba? Mhm. From Center Mall to Kapampangan. Grabe dahil sa ewan ko ba pagod sa tugtugan o kalasingan sa tugtugan. Pero hindi naman ako masyadong naglalasing sa tugtugan, eh. Yung alam Mhm. kong kayang-kaya kong iuwi ang sarili ko, lagi. Oo. Meron yung time nasa Tumay na ako, nagising ako Tumay na, Wa- naalala ko yun. Wala nang bawian, Tapos no? wala nang jeep pabalik, Oo, yun na nga. pabalik. Nag, Naku, sabi imbis, ko, ano 'to, anyways, nangyari din naman sa akin yan. Mas malungkot yung akin. Nasa Tomay na ako eh. Buyagan pa ako. buyagan yung bahay mo. Tomay pala yung sinakyan ko, hindi buyagan. Yun lang, yun lang. Buti sana kung naligaw lang akong ano lang, napara ko Oo, sa Camp Dangwa lang. Malapit pa. oo. Diba? Anyways, dito na matatapos ang ating podcast. Maraming salamat, Jmo, at pinaunlakan mo ako. Ah, ano mga future plans mo? Ano mga future na mga gigs nyo, ganun? I-plug lang natin. Future gigs, this 19, alam ko 19. Saan kayo 19 nasa makikita sa Rapid Woods. 19? Rapid Rock'n Woods Woods? kami sa 19. Mhm. Oo. Tapos 25 nasa Bartek kami, Bartek. Nice. Sa may ano to, Tapos Teachers Camp. Teachers Camp. Tapos yung Mhm. mga iba, nag-book pa lang pero hindi pa official Mm. kasi sana I-check nyo na makabalik lang. kami sa iba. Check nyo na lang lahat ng social media nila ng Baguio Gold at ni Jmo. Ilalagay ko dito sa baba. Oo. So, ayan. Maraming salamat, Jmo. Sana makabawi tayo. Sana Maraming salamat. next year, ano, feeling ko makakatugtog na ako. Sana Oo. ma-invite nyo akong Sana. tumugtog. Para naman, ano, ma-feel ulit yung stage. Pero, ayan. Maraming salamat, Jmo, sa ulitin. Thank you very much. Ayun, maraming salamat din. Thank you, thank you. Alright. Thank you.